Kapag ang ilang mga baliw ay nagpadala ng mga ipis sa Mars bilang bahagi ng isang eksperimento, hindi nila namamalayang naghahasik ng mga binhi ng pinakamasamang bangungot ng sangkatauhan. Sa susunod na 500 taon ang mga ipis ay nag-evolve sa mga matalino na kakabaliw na nakajak na mga makinang pamatay. Nang ang mga tao sa wakas ay nakarating sa Mars upang kolonihin ito, ganap na hindi alam kung ano ang naghihintay na humantong sila sa isang massacre. Karamihan ay pinapatay ng mga halimaw na ito at ang iilan na nakatakas ng hindi sinasadya ay nagbabalik ng isang nakamamatay na virus na dala ng mga ipis, isa na nagsimulang pumatay ng mga tao sa Earth. Sa oras na nauubusan, ginagawa ng NASA kung ano ang laging pinakamahusay na ginagawa: itapon ang agham sa problema. Sa pagkakataong ito lamang nagpadala sila ng mga sundalong binago ng genetically sa Mars upang lipulin ang mga halimaw at makakuha ng lunas. Sa taong 2619 sa isang underground fighting tournament sa Bangkok, idineklara ng announcer ang huling round na nagsasaad na ang pinakamalakas na tao sa Earth ay makoronahan ngayong gabi. Mayroong isang grupo ng mga maruruming mayamang tao sa audience kasama ang dalawang undercover na ahente na naghihintay. Ipinakilala ng announcer ang unang kandidato, si Hisamaru Akari, isang Japanese karate master. Isang flashback ang nagpapakita ng mga alaala ni Akari noong kabataan. Nakaupo ng mag-isa nang mag-alok sa kanya ng mga bowl ang bigas ang isang ulilang babae na nagngangalang Yuriko. Siya ang childhood friend ni Akari at ang kanyang one true love. Sinabi ng tagapagbalita na si Yuriko ay dumaranas ng isang kakilakilabot na sakit at nangangailangan ng agarang organ transplant, at iyon ang dahilan kung bakit narito si Akari upang manalo ng premyong pera para sa kanya. Naiinis si Akari dahil ayaw niyang ilabas ng announcer ang kanyang malungkot na backstory, ngunit sa anumang kaso naghahanda siyang harapin ang kanyang kalaban, isang itim na oso. Nagulat si Akari, hindi inaasahan ang isang hayop bilang kanyang kalaban at halos kainin kaagad ng oso. Napagtanto niya na ang mga taong ito ay hindi nilayon para sa kanya na manalo, ngunit ang mukha ni Yuriko, ang kanyang kasintahan, ay nagpapasigla sa kanya. Pumatong siya sa ibabaw ng hall na nag-bluff na siya ay mananalo sa kabila ng mga posibilidad at walang takot na tumalon sa likod ng oso. Sinakal ang leeg nito hanggat kaya niya. Ngunit nagawang itapon siya ng oso gamit ang malupit na puwersa, at bago siya makabangon inatake siya nito gamit ang mga kuko nito. Naluluha ang mga mata ni Akari habang pinagmamasdan ang sarili na kinakain ng buhay ng oso. Sa kanyang mga huling sandali naalala niya ang araw na nakilala niya si Yuriko kamakailan. Binetukan niya ito, ayaw niyang maawa sa mga huling araw niya at sinabihan siyang iwan siya ng mag-isa. Tinawag siyang halimaw para sa ilang kadahilanan. Sa kasalukuyan nagtataka ang dalawang undercover agent kung si Akari nga ba ang hinahanap nila. Ayon sa kanilang pananaliksik, si Akari ay may kakaibang kapangyarihan at iyon ang dahilan kung bakit sila narito, upang kumpirmahin kung ito ay totoo. Nakikita ni Akari ang isa pang alaala ng muli niyang makilala si Yuriko. Nangako sa kanya na nakahanap na siya ng donor para sa kanya at natuwa siya ibinahagi ang kanyang mga pangarap na tuklasin ang mundo at gawin ang mga bagay na hindi niya magagawa. Pareho silang umaasa na ito ay magiging totoo, at si Akari, kahit na hindi niya nagawang gawin si Yuriko sa oras na iyon, ay ipinahayag ngayon kung gaano niya ito kamahal at gusto niya itong mabuhay. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang sarili na mamatay, at sa determinasyon na iyon isang kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang katawan at siya ay bumangon na tila isang demonyo. Sinaksak ang mata ng oso bago ito ibinagsak sa lupa. Ngunit hindi siya tumigil doon at dinurog ito ng kanyang mga paa. Natalo ang halimaw at nagulat sa madla. Matapos manalo sa torneo, direktang hinarap ni Akari ang organizer ng torneo na nagbubunyag na sigurado siyang matatalo si Akari na naibenta na niya ang kanyang munting kasintahan. Hinihiling ni Akari na malaman kung kanino siya ibinente at itinuro ng organizer ang likod niya na inihayag sina Shokichi at Michelle, ang dalawang undercover na ahente mula noon. Hiniling ni Akari kay Shokichi na ibalik si Yuriko sa kanya, ngunit kagulat-gulat na isiniwalat ni Shokichi na si Yuriko ay patay na. Hindi makapaniwala si Akari sa kanyang narinig. Siya ay humagulgol, sinipa si Shokichi sa mukha ng buong lakas, ngunit hindi niya magawang magpakilos ng kalamnan na nagpapahiwatig na si Shokichi ay napakalakas. Sinabihan ni Michelle si Akari na huminahon, sinabing sila ay nasa kanyang panig at ang tanging dahilan kung bakit nila binili si Yuriko mula sa mga organizer ay upang iligtas siya, ngunit huli na ang lahat.
Niyakap ni Shokichi si Akari na iintindihan ang kanyang sakit at sinabi sa kanya na huwag mawala ng pag-asa dahil kahit na hindi nila nailigtas si Yuriko maaari nilang iligtas ang ibang mga bata na may kaparehong sakit na katulad niya. Ipinakilala ang kanyang sarili bilang commanding officer ng US NASA Mars Exploration Team at si Michelle bilang second in command. Isiniwalat ni Shokichi na si Yuriko ay nahawahan ng virus mula sa kalawakan na pumatay sa kanya. Kung kumalat ang virus na ito, aabutin nito ang buhay ng milyon-milyong tao at para maiwasan iyon, plano ng NASA na magpadala ng mga karapat-dapat na mandirigma tulad ni Shokichi at ng kanyang koponan sa Mars at gusto ni Shokichi na i-recruit si Akari dahil sapat siyang malakas upang harapin ang hindi kilalang panganib na naninirahan sa planetang iyon. Si Akari ay sumama sa kanila ngunit patuloy na nagluluksa para kay Yuriko kung saan si Shokichi ay sumama sa pamamagitan ng pag-iyak kasama niya. Nang maglaon nagising si Akari sa punong tanggapan ng NASA at nalaman mula kay Michelle na siya ay natutulog sa nakalipas na linggo. Inihayag din ni Michelle na pina-opera nila si Akari para maging sapat ang lakas ng kanyang katawan para mabuhay sa kapaligiran ng Mars. Dahil sa genetics ni Akari, nakatitiyak na silang magtatagumpay ang operasyon kahit na 36% lang ang survival rate at iyon ang dahilan kung bakit nila siya ni-recruit. Samantala, nakikipag-usap si Shokichi sa isang grupo ng mga tao na sasailalim sa parehong operasyon nang dumating si Adolf, isang executive staff member ng NASA mula sa German Division kasama ang isang batang babae na nagngangalang Eva na gusto rin ng operasyon. Binati ng grupo si Adolf at sinubukang ipakilala ang kanilang mga sarili ngunit dahil sa statistical na kalahati sa kanila ay tiyak na mamamatay, hindi sila pinansin ni Adolf at lumayo. Tinulungan ni Michelle si Akari na bumangon mula sa kanyang kama nang hindi niya maiwasang mapatitig sa kanyang mga gininto ang globo na nag-udyok sa kanya na babalaan siya na kung susubukan niyang muli iyon sa panahon ng pagsasanay o sa misyon babayaran niya ito. Ano man pinababa niya, si Akari at si Marcos mula sa grupong magpapa-opera ay lumapit sa kanya nagtatanong tungkol sa kanyang karanasan habang sinasabi ni Akari na mas mataas lang ang rate ng kaligtasan niya dahil sa kanyang genetics. Kinukutya siya ng mga lalaki sa pag-aakalang sinusubukan niyang magyabang o kumilos ng higit na mataas. Ayaw ni Akari sa ugali nila pero kinokontrol niya ang sarili niya. No, ang boys are being boys here. Samantala, sinabihan ni Sheila si Eva na huwag pansinin ang mga lalaki. Sinabi na sina Marcos at Alex ay naging ganito mula pagkabata. Naiingit si Eva matapos marinig na kakilala na ni Sheila ang mga lalaki dahil pakiramdam niya ay nag-iisa siya at inaalo siya ni Sheila. Hinawakan ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na hindi na siya nag-iisa dahil magkasama silang lahat. Di nagtagal, tinipon ni Michelle ang grupo bago ang kanilang operasyon kasama si Akari upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa kanilang misyon. Ang alien engine virus na kilala bilang E-virus ay nagmula sa Mars at kung nahawahan mayroong 0% na posibilidad na mabuhay. Ang kanilang misyon ay magtungo sa Mars, alamin kung paano talunin ang virus sa pamamagitan ng pag-alis sa lahat ng bagay at magdala ng mga sample. Gayunpaman, mayroong isang malaking problema kung kaya't ang NASA ay nagre-recruit ng mga malalakas na tao tulad ni Akari. Tila sa tuwing magpapadala ang NASA ng isang team sa Mars, wala sa kanila ang nakabalik dahil sa isang partikular na uri ng organismo na tinatawag na terraformer, isang evolved na anyo ng ipis na naninirahan sa Mars sa nakalipas na 500 taon. Muling nilinaw ni Michelle na sinasabi sa grupo na sila ay makikidigma laban sa mga terraformer na ito upang iligtas ang sangkatauhan mula sa pagkalipol. Isa pang pulong ang gaganapin kung saan sinabi ng host sa mga executive ng Mars Exploration Team ang tungkol sa E-virus. Dahil sa kung gaano ito kapanganib, ang virus ay hindi isinapubliko bagamat una itong lumitaw 42 taon na ang nakakaraan. Ang mga kaso ay tumaas ng husto sa nakalipas na 20 taon at isa sa mga miyembro sa pulong na pinangalanang Roski ay sinisisi si Shokichi. Hindi na siya pinayagan ni Michelle na magsabi pa kaya nagpatuloy ang meeting host na nagsasabi na dahil hindi nila kayang linangin ang virus dito sa Earth, hindi pa sila nakakagawa ng bakuna at iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang kumuha ng mga sample mula sa Mars, ang lugar ng pinagmulan ng virus. Makalipas ang ilang linggo, si Shokichi bilang kapitan ng pangkat ng paggalugad ng Mars ay umalis patungong Mars at lumabas sa kapaligiran ng Earth sakay ng Annex 1 spaceship na tinatansya 39 na araw bago ang pagdating. Inihayag na ang bawat isa sa mga na-recruit na miyembro ay buhay pagkatapos ng operasyon at sila ay kasalukuyang naglalakad sa paligid ng spaceship ng magkasama.
Iminumungkahi ni Sheila na magsisigawan na lang sila at galugarin ang buong barko at ang mga lalaki na mahilig sa ideya ay nagsimulang tumakbo na parang baliw. Hindi lang silang 5 ang nasa misyon dahil marami pang tao sa paglalakbay na ito sa Mars. Nag-uusap sina Sheila at Eva nang banggitin ni Eva na napansin niyang natatawang nakatingin kay Shokichi si Sheila. Sinimulan ito ni Sheila ngunit pagkatapos ay ipinahayag na nahulog siya sa kanya isang araw bago ang kanyang operasyon. Siya ay nanlumo at nilaktawan ang pagsasanay at si Shokichi ang lumapit sa kanya hindi para udyukan siya kundi para umiyak kasama niya na nagpapakita kung gaano siya kamahabagan. Simula noon hindi na mapigilan ni Sheila na isipin siya. Gayunpaman hindi niya maaaring sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang nararamdaman para sa malinaw na mga kadahilanan. Sa anumang kaso binago ni Sheila ang paksa at sinabihan si Eva na tuklasin ang mga shower kasama niya. Ngunit pagpasok nila nakita nila ang isang babae na nagbabago at nakatulala sa kanyang hitsura. Mukhang alam din ng ginang ang sitwasyon ni Sheila at pinayuhan itong magtapat bago lumabas ng silid. Lumipas ang ilang linggo at comfortable na ngayon ang mga lalaki kaya gumugugol sila ng oras sa paglalaro sa paligid ng spaceship. Si Alex ay naglalaro ng catch kasama si Akari at siya rin ay mukhang napakalakas at mahusay sa pag-pitch ng bola. They're just minding their business when suddenly a blonde guy named Ivan came in, grabbed Alex's collar and looked super pissed. Tila si Alex ay nagkakalat ng chismis tungkol sa kanya na sinasabi na ang mga magulang ni Ivan ay ibinente siya at ang kanyang kapatid para sa pera sa gas dahil ang kanyang ina ay hindi maaaring ibenta ang kanyang sarili. Hindi lang iyon, kinutya rin ni Alex ang kapatid ni Ivan na namatay sa operasyon. Kaya naman gusto siyang bayaran ni Ivan. Pero akmang susuntukin na niya ito unang nataman siya ni Alex sa bilis ng kidlat na agad siyang natamba. Habang papasok na ang kaibigan ni Ivan pumasok si Adolf mahigpit na sinabihan ang magkabilang panig na iligtas ang kanilang galit para sa Mars na nagsasabi na karamihan sa kanila ay mamamatay sa panahon ng misyon. Nang maglaon ginagamot ni Sheila ang mga sugat ni Ivan at agad itong na-inlove sa kanya na halatang halata na pinagtatawanan lang siya ng iba. Pabirong sinabi ni Akari kay Ivan na huwag masyadong umasa na inihayag sa harap ng lahat na si Sheila ay umiibig sa kanilang kapitan na si Shokichi. Napagtantong inilantad lang niya si Sheila, humingi siya ng tawad sa kanya at hiniling sa lahat na ilihim ito. Lumapit si Alex para aliwin si Ivan at ang simpleng kilos na ito ay nagpawala sa kanila at naging magkaibigan sila. Lumipas ang mas maraming oras at 3 oras na lang ang natitira bago makarating ang mga tripulante sa Mars. Lumipat ang eksena sa Earth, partikular sa isang bar sa Japan kung saan ang Deputy Commander ng Annex 1 mission ng NASA na isa ring major sa Japanese Air Defense Force si Hiruma Shichis ay nakipagpulong sa isang lalaking nagngangalang Professor Honda. Nagtago si Honda na mumuhay ng payapa bilang isang bartender. Hinarap ni Shichi si Honda tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa bug project ng NASA bilang isang engineer 20 taon na ang nakakaraan at kung paano niya sinubukang magrebelde laban sa kanyang sariling koponan na sa huli ay nabigo. Inihayag din niya na ginamit ng Honda ang nakatatandang kapatid ni Shichi si Ichiro. Ngunit sa halip na maghiganti pumunta rito si Shichis para bigyan ng Honda ng pangalawang pagkakataon, humihingi ng tulong at kaalaman tungkol sa Annex mission at sa bug project. Bumalik sa spaceship, nakikipaglaro si Alex kay Sheila nang magsalita si Captain Shokichi sa pamamagitan ng intercom na ipinaalam sa lahat na papasok na sila sa kapaligiran ng Mars at malapit nang magsimula ang kanilang pagbaba. Sa pagsisimula ng misyon sa ilalim ng 1 oras ang lahat ay natatakot, hindi alam kung gaano kalakas o kakilakilabot ang kanilang kalaban. Ilang araw lang ang nakalipas, humingi ng payo si Eva kay Adolf na tumulong sa kanya na makayanan ang kanyang takot. Tinitiyak sa kanya na magiging maayos siya dahil lahat sila ay sinanay upang talunin ang mga terraformer. Kaya kahit natatakot ang lahat kaya pa rin nilang tiisin ang magkasama. Ngunit sa kaibuturan si Eva ay takot na takot pa rin sa kamatayan, umaasang hindi na sila makakarating sa Mars. Biglang nagdilim ang Area D at Area S sa mga kamera kaya hiniling ni Shokichi kay Michelle na tingnan kung ano ang nangyari. Nasa labas lang ng restroom ng Area S sina Akari at Marcos nang may marinig silang naliligo at nagtataka kung sino ito. Naakit si Akari sa pabango na nagmumula sa loob at pagkatapos sabihin sa kanya ni Marcos na malamang ay isang babaeng incheck ang nakita niya, pumasok doon 1 oras ang nakalipas. Sinubukan ni Akari na sumilip sa ventilasyon ngunit sa kanyang pagkabigla nakita niya itong direktang nakatitig sa kanya na may malamig at hindi gumagalaw na nakamamatay na titig.
Sa sandaling iyon ang isang terraformer ay humakbang sa view na inihayag na kinuha na nito ang buhay ng babae at ang susunod na target nito ay ang Shokichi. Bumalik sa Earth para sa isang maikling sandali ipinaliwanag ng Honda kay Shichis na ang mga terraformer ay maaaring makalusot sa anumang istruktura na medyo nagpapaliwanag kung paano nakapasok ang isa sa loob ng sasakyang pangalan Gaang bago pa man ito lumapag sa Mars. Inatake ng terraformer si Akari gamit ang isang baton at bahagya itong naiwasan ni Akari. Sa pagharap sa evolved na ipis na ito pakiramdam ni Akari na siya ang aktwal na insekto sa harap ng brute na ito ngunit hindi niya sinubukang tumakbo. Sa halip nagpasya siyang manatili at bumili kay Marcos ng sapat na oras upang tumakbo sa kamalig kung saan nakaimbak ang gamot. Ngunit sa sandaling iyon dumating si Michelle at sinabihan si Akari na tumakas din. Tumanggi si Akari na nagsasabi na dapat siyang lumaban sa tabi niya dahil sila lang ni Michelle ang sapat na malakas upang harapin ang halimaw na ito. Ipinaliwanag niya na ang pagtitistis na pinagdaanan ng lahat ay nagbigay sa kanila ng ilang mga espesyal na kakayahan ngunit upang maisaaktibo ang mga kakayahan na iyon kinakailangan ng isang espesyal na gamot na walang sinuman sa barkong ito ang mayroon ngayon. At dahil wala ang gamot na iyon si Akari lang ang malakas na lumaban gusto niyang manatili. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto ni Michelle na si Akari ang sumunod kay Marcos sa pagdududa na maaaring may mas maraming terraformer sa barko. Tama siya dahil sa ibang lugar nagrampa na ang isa sa mga terraformer dinudurog ang mga tao na parang insekto naglalaro ng Ultimate Uno Reverse. Ang ilan sa mga tripulante ay buong tapang na naiwan upang isakripisyo ang kanilang mga sarili binibili ang oras para sa iba na makarating sa kamalig at kunin ang gamot. Tumungo din si Akari sa kamalig na inaalala ang mga tagubaylang ibinigay ni Shokichi sa nakaraang pagpupulong. Ipinaliwanag ni Shokichi na pinahuhusay ng gamot ang kanilang pisikal na lakas at inilalabas ang mga kakayahan na natanggap nila sa pamamagitan ng operasyon ngunit naglalagay din ito ng matinding stress sa katawan. Anuman kailangan nila ito kung gusto nilang makaligtas sa massacre na nangyayari ngayon. Sa wakas ay nakarating sina Akari at Marcos sa kamalig ngunit sa kanilang pagkabigla dalawang terraformer ang nasa loob na hinahalughog ang lahat at sinisira ang buong supply ng droga. Lalong nabigla si Akari nang mapagtanto niyang tuluyan na silang binabaliwala ng dalawang terraformer na katutok lamang sa pagsira sa droga. Maaari ba silang maging sapat na matalino upang maunawaan na kung wala ang mga gamot na ito ang mga tao ay hindi nagbabanta? Ang isang katulad na ambas ay naganap 20 taon na ang nakakaraan sa panahon ng proyekto ng Bugs 2 at maaari lamang maghinala na ang parehong grupo ng mga terraformer ay muli na silang tinatakot ngayon. Ang isa sa kanila ay pinatay ang lahat sa pasilyo at nagbabantang lumapit kay Eva. Sinisigawan siya ng kanyang mga kaibigan na tumakbo ngunit takot na takot siyang bumigay ang kanyang mga binti at nabasa niya ang sarili sa takot. Samantala ipina-abort ni Shokichi ang misyon at ipinaalam sa kanyang superior na bumalik sa Earth na gusto niyang bumalik na sinasabi na maaari nilang gamitin ang mga terraformer na nakalusot sa barko bilang mga sample para sa pananaliksik sa virus. Inikat na niya ang barko ngunit tumanggi ang mga nakatataas sa kanya na kanselahin ang misyon. Inutusan nila siyang sundin ang Plan Delta na sinasabing hindi sapat ang 6 na sample. Ngunit ano nga ba ang Plan Delta? Sinubukan ni Shokichi na makipagtalo na nagsasabing imposible ang mga posibilidad. At saka paano nalaman ng mga terraformer ang tungkol sa kanilang misyon? Malinaw na may kasabwat sa kanilang panig. Nakikiusap siya sa kanyang mga nakatataas na makinig ngunit bago malutas ang anumang bagay isang biglaang pagsabog ang humanig sa barko na nagpapadala nito sa freefall patungo sa Mars. Ang lahat ng mga subcommanders ay sumali sa laban kasama si Michelle. Si Shokichi ay mula sa Japan, Adolf ay mula sa Germany, Leo ay mula sa China, Michelle ay mula sa Amerika, Azimov ay mula sa Russia at Joe ay mula sa Roma na ginagawang mga anti-terraformer armas ng kani-kanilang bansa. Nakipagkita si Shokichi kina Akari at Marcos sinabihan silang tumungo sa mga barko ng pagtakas habang hinahawakan niya ang dalawang terraformer sa kamalig. Pinapaalam ni Michelle sa iba pang mga subcommanders na ipinaalam na ang barko ay nilusob mula sa lahat ng direksyon. Upang makatipid ng maraming miyembro ng crew hanggat maaari nagtalaga siya ng mga tungkulin ipinadala sina Joe at Leo sa quarters ng crew sinabi kay Azimov na isecure ang kamalig at binibigyan si Adolf ng gawain sa pagtatanggol sa mga barkong tumakas. Shokichi broadcasts over the speaker revealing that the Airlier explosion damaged the main engine and they are going to crash on Mars.
Kaya inilipat niya ang misyon sa Plan Delta na nagdidirekta sa lahat sa hangar kung saan naruroon ang mga escape ship dahil hindi na opsyon ang ligtas na landing. Ang terraformer na papalapit kay Eva ay tumugon sa mga utos ni Shokiji, umungol ng kung ano sa sarili nitong wika, marahil ay tumatawag ito sa kanyang kasama. Anuman sinamantala ni Joe ang pagkakataon at hinayla si Eva sa kaligtasan. Samantala dumating si Azumov at nakipagtulungan kay Shokiji upang ibagsak ang dalawang terraformer sa Kamalig. Sa ibang lugar naghahanda si Adolf na lumaban ng mag-isa sa hangar. Sa pagpasok ng barko sa atmosfera ng Mars, daan-daang mga terraformer ang umaaligid dito. Pinagmamasdan sila mula sa bintana na pagtanto ni Joe na ang terraformer kanina ay tumatawag para sa backup. Sina Marcos at Akari ay muling nagsama-sama kasama si Alex at ang natitirang mga nakaligtas sa gate ng hangar. Nang maramdamang may naka-off, pinigilan sila ni Akari na pumasok sa paghihinala na maaaring may terraformer sa loob. Dahil siya lamang ang may sapat na lakas upang mahawakan ang mga ito nang walang gamot, siya mismo ang nagboluntaryong magbukas ng gate. Sa pagbukas nito nakita nila si Adolf na nakikipaglaban sa isang terraformer, ngunit hindi na kailangang magpanik. Ang mga subcommanders ay madaling hinahawakan ang banta. Ginagamit ni Michelle ang gamot sa kanyang sarili, pinapagana ang kanyang mga kakayahan at literal na sinuntok ang kaluluwa sa terraformer sa kanyang harapan. Gayon din nilipol ni Adolf ang isa sa hangar, sinunog ito sa isang malutong at iniiwan ang mga baguhan sa pagkamangha. Sina Shokiji at Azumov ay natalo din ng pare sa Kamalig. Si Leo ay humahawak ng isa pang lugar sa barko at ibinaba ni Joe ang isa sa karaniwang lugar. Sa pamamagitan nito ang lahat ng 6 na terraformer sa loob ng barko ay tinanggal na nagtatapos sa mabangis na pagsalakay. Ang lahat ng tauhan ay natipon sa hangar kung saan ipinaliwanag ni Shokiji kung ano ang Plan Delta. Ang plano ay dumaong sa Mars gamit ang 6 na high-speed escape ships. Dahil ang lahat dito ay mula sa iba't ibang bansa, si Shokiji ang personal na mamumuno sa unang dibisyon ng mga Hapon at Amerikano habang si Michelle ang mangguna sa pangalawa sa pareho. Si Azumov ang namamahala sa Russian at Scandinavian Division ng pangatlo habang si Leo ang nangunguna sa ika-4 para sa China at Asia. Para sa huling 2 dibisyon uutusan ni Adolf ang mga Aleman at Timog Amerika at si Joe ang mananagot para sa mga Europeo at Aprikano. Naghiwa-hiwalay sila ng 6 na paraan upang maiwasang mapuno ng mga unggoy. Inutusan ni Shokiji ang lahat ng dibisyon na makipag-ugnayan sa radyo pagkatapos maglanding, pagkatapos ay naghanda na umalis. Hiwalay sina Sheila at Eva dahil sila ay mula sa iba't ibang bansa, ngunit nangangako silang mananatiling ligtas. Sumama sina Marcos, Alex at Akari at nanumpa ang grupo na magkita muli. Di nagtagal pagkatapos ang mga barko ay pinakawalan at ang kanilang bilis ay napakataas na sila ay literal na sumugod sa mga ipis. Sa ibang lugar may supreme-looking ipis na nagdismantle ng baril. Marahil siya ang lokal na boss. Ang barko ng ika-2 dibisyon ay ligtas na dumaong sa Mars. Kapag nakumpirma ni Michelle na walang mga ipis sa malapit, ang kanyang koponan ay lumipat. Namangha si Akari nang makita ang isang magandang lawa malapit sa isang bulubundukin. Binanggit ng isang batang babae na nakita niya ang mga larawan ng Mars na kinunan noong ika-20 siglo na 500 taon na ang nakalilipas. At noon walang palatandaan ng tubig, kaya namangha siya sa ganda ng planeta ngayon. Bueno, maliban sa mga uhaw sa dugo na gigatsyad na mga ipis na nakatago sa lahat ng dako. Itinago ni Michelle ang kanyang emosyon at sinabihan ang koponan na huwag kumilos, na parang nasa isang picnic dahil malamang na libu-libong milya ang layo nila mula sa iba. Kailangan nilang magtayo ng kampo dito. Mayroon silang tubig, ngunit 40 araw lamang ang halaga ng pagkain. Bumalik si Michelle sa barko upang makipag-ugnayan sa iba pang mga dibisyon. Binabalaan sina Akari, Alex at ang babaeng walang pangalan na manatiling alerto dahil ang mga ipis ay maaaring nasaan man. Dumating din ang koponan ni Shokiji at nagulat si Sheila na nakahinga siya. Namangha sa mga epekto ng operasyon, mabilis na nakatutok si Shokiji sa mga hakbang sa pagtatanggol. Nauubusan na sila ng combat drug dahil ang mga reserba lang sa mga escape ship ang buo dahil nawasak ang buong inventaryo sa storage room ng pangunahing barko. Ligtas ding dumaong ang mga tauhan ni Azumov at Adolf, ngunit si Joe na nasa himpapawid pa rin ay nahuli sa isang bitag na nagpipilit na maibaba ang kanyang barko. Napapaligiran ng mga terraformer na pagtanto ni Joe na maaaring ito na ang wakas na nagpapahayag kung gaano siya namangha at natatakot sa kung gaano katalino ang mga nagbagong ipis na ito.
Ang grupo ni Asimov ay lumilipad din at may kumpiyansa dahil medyo malayo na ang narating nila. Nakadaw ng kanilang satellite ngunit alam ni Elena kung saan sila pupunta. Ito ang pyramids ng North Giza. Pinili ni Asimov ang lugar na ito sa pag-aakalang hindi aasahan ng mga ipis na may bibisita sa tanging sikat na lugar sa Mars. Ngunit ang isa sa mga unggoy ay nagbubunyag na nalampasan ang kanyang outsmarting biglang umaatake sa grupo. Ang isa sa kanila ay pinatay at upang iligtas ang iba si Asimov ay pumasok na pinutol ang kanyang mga kamay. Mabilis na kinuha ni Elena ang mga droga at nakaramdam ng panganib hindi pinapansin ng ipis ang lahat at sinisingil siya ng diretsyo na nagpapakita kung gaano ito katalino. Naglabas si Elena ng isang anti-terraformer na baril at naniniwala si Asimov na siya ang mananalo ngunit ang ipis ay nauna sa kanyang ulo at itinapon ito patungo sa grupo. Ipinapaalam ni Shokichi sa lahat na dahil sinusundan nila ang Plan Delta isang rescue ship ang darating mula sa Earth sa loob ng 40 araw at mayroon silang 2 misyon hanggang doon. Una bumalik sa pangunahing barko ay restart ang mga lab ng virus at bawiin ang mga sample. Pangalawa at pinakamahalaga mabuhay. With that goal they return to their division ship planning to meet with Mitchell's division walang kamalay-malay na isang terraformer na ang nagtatago sa ibabaw ng kanilang barko. Binasag ng ipis ang kamao nito sa bintana ngunit hindi nakatutok kay Sheila ang suntok nito. Sa halip pinupuntirya nito ang mga gamot. Ang lahat ay takot na kulong sa loob ng barko ngunit pinakalma sila ni Shokichi, pinaandar ang makina at pinabilis ang bilis hinahayaan ang gravity na hawakan ang natitira upang iwaksi ang ipis sa barko. Gayunpaman hindi ganap na nakatakas si Shokichi dahil kung gagawin niya ito kakailanganin niyang maghanap ng ibang ligtas na lokasyon. Dahil isa lang ang ipis dito kailangan lang nilang patayin ito bago ito tumawag ng backup. Kaya lumabas si Shokichi kasama si Marcos at isa pang tripulante na nakangiti dahil tiwala siyang mabibihag niya ng buhay ang ipis na ito. Sa utos ni Shokichi si Marcos at ang isa pang lalaki ay iinom na ng gamot nang biglang tumakbo ang terraformer sa kabilang direksyon. Ito ay kumikilos bilang isang pang-aakit na binibili ang oras para sa isa pang lumilipad na terraformer na nanggaling sa kung saan at bumagsak sa barko. Iniskan nito ang lugar masigasig na naghahanap ng mga gamot at hindi napansin na nanginginig si Sheila sa takot na nagpuntirya ng isang anti-terraformer net launcher sa mismong mukha nito. Si Sheila na natutong gumamit ng sandata na ito mula sa kanyang pinakamamahal na Shokichi ay nagpaputok. Isang lambat ang bumaril na huli ang ipis. Ang lambat na ito ay hindi karaniwan ngunit sapat na malakas na kahit na ang terraformer na ito ay hindi makakawala. Bagamat nanginginig pa rin siya sa takot na hanap ni Sheila ang kanyang sarili ng harap-harapan ang halimaw. Dumating si Shokichi at hinawakan ang kanyang kamay malinaw na walang kamalayan sa nakamamatay na laro na nangyayari. Nang mapasuko ang ipis pinasalamatan niya si Sheila sa pagliligtas sa buhay ng lahat at pinuri ang kanyang katapangan pagkatapos ay inutusan si Marcos na tulungan siyang itapon ang ipis sa hole ng surot ng barko. Ngunit sa pagtalikod nila biglang nag-post ng Kamehameha ang ipis na ikinagulat ng lahat. Bumalik sa Earth ipinahayag ni Shichi sa Honda na inutusan siya nang nasa napatayin siya sa sandaling matagpuan niya siya. Pero bakit? Sino ba talaga si Honda? Siya ba ay isang uri ng baliw na siyentipiko na responsable para sa mga umusbong na ipis sa Mars? Oras lang ang magsasabi. Humihingi ng paliwanag ang Honda na nagtatanong kung ito ay dahil siya at ang kanyang koponan ay nagsagawa ng operasyon ng bug nang walang pahintulot ng nasa 20 taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag ni Shichis na hindi iyon ang dahilan. Ito ay dahil ang Honda ay pabaya at hinayaan ang kanyang teknolohiya na manako. Tila ang parehong teknolohiyang ito ang ginagamit ngayon ng ipis sa Mars. Ang ipis ay nagpaputok ng napakainit na gas projectile kay Sheila na tumusok sa kanyang puso. Agad na kinikilala ni Shichis ang nakakatakot na pag-atake na ito bilang kakayahan ng isa sa kanyang mga lumang miyembro ng crew mula 20 taon na ang nakakaraan. Kaya bakit magagamit ito ng ipis? Sa pagbagsak ni Sheila napag-alaman na ang mga tripulante na pumunta sa Mars 20 taon na ang nakalilipas ay naturukan ng iba't ibang mga DNA ng insekto ng Honda na ginawa silang mga hybrid na sapat na malakas upang labanan ang mga terraformer. Ngunit tila ang teknolohiya ay ninakaw na ngayon ng mga terraformer mismo at ang mga bagay ay mukhang mas malala kaysa dati para sa mga tauhan ng Mars. Napaiyak ang kapatid ni Elena nang makita ang pugot na ulo ng kanyang kapatid. Humingi ng tawad si Asimov sa kanya inamin na kasalanan niya ang hindi paggamit ng mga gamot ng mas maaga.
Ngunit walang oras upang magdalamhati dahil ang Terraformer ay tumatawag na para sa backup. Samantala nakalimutan ni Marcos ang lahat at pinatay ang nahuli na Terraformer. Pagkatapos ay bumaling siya kay Sheila na desperadong kumapit kay Shichis. Pilit niyang ibinubulong ang pinakamalalim na nararamdaman sa kanya ngunit hindi niya magawang magsalita. Sa tagal niya sa spaceship natuto siya ng Japanese mula kay Akari para lang makapagtapat siya kay Shokichi. Ngunit sa pagkawala ng kanyang buhay hindi niya mabuo ang mga salita. Kahit anong pilit niya namamatay siya ng masakit puno ng labis na panghihinayang at yakapin lamang ni Shokichi ang kanyang walang buhay na katawan na iintindihan kung ano ang gusto niyang sabihin. Mula sa pag-uusap nina Honda at Shichis ipinahayag na ang operasyong pinagdaanan ng kasalukuyang crew ay ang orihinal na naimbento ng Honda. Gayunpaman hindi na ito tinatawag na bug surgery dahil bahagyang binago ito mula sa orihinal nitong anyo. Bumalik sa Mars na pagtanto ng mga subcommanders na naisip na ng Roaches ang kanilang plano na maghiwalay at kahit papaano ay alam na niya kung saan matatagpuan ang bawat isa sa kanila. Ipinaalam ni Shokichi sa mga commander na ang Roaches ay sumailalim din sa pamamaraan ng mga bug sa pamamagitan ng pagnanakaw ng teknolohiya ngunit hindi siya natatakot sa kanila. Sa katunayan nasasabik siya dahil ang bersyon na ginagamit ng Roaches ay luma na habang ang mga tao ay nilagyan ng bagong binago. Ang bawat tao ay gumagamit ng gamot na panlaban sa kanilang sarili isang pamamaraan na kilala bilang ang operasyon ng Human Metamorphosis Mosaic Organ. Samantala nakikipag-usap ang Honda kay Shichis tungkol sa mosaic organ na mga immunotolerance organ ng Terraformer na inilipat sa tauhan ng tao 20 taon na ang nakakaraan. Tila ang mismong organ na ito ang naging sanhi ng mga Roaches na sumailalim sa isang matinding mutation sa nakalipas na 500 taon na umunlad sa pamamagitan ng pag-angkop sa mga kakayahan nito. Tinanong ng Honda kung ano ang pagkakaiba ngayon at ipinaliwanag ni Shichis na hindi tulad ng mga Terraformer maaaring gamitin ng mga tao ang organ na ito na may higit pa sa mga bug. Sa katunayan gumagana ito sa anumang uri ng organismo sa Earth. Upang pasimplehin ang isang taong sumailalim sa operasyong ito ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan ng alinmang piniling nilalang na buhay tulad ng shell ng isang pagong mga kalamna ng isang treehopper o mga binti ng isang cheetah. Sa mga karagdagang kapangyarihang ito ang mga tao ay may tiwala. Ang isa sa kanila na ang kakayahan ay kinabibilangan ng mga pakpak ay gumawa ng unang hakbang ngunit nang siya ay malapit ng lumipad isang roach na may matinding bilis ay humawak sa kanyang binti. At hindi lang iyon. Ang lahat ng mga Terraformer na ito ay maaaring gumalaw sa 300 kilometro bawat oras ngunit ang mga bagay ay iba na ngayon. Ang Huntsman Spider ay may parehong bilis tulad ng isang ipis ngunit may higit na lakas at liksi. Si Marcos na nagmana ng kapangyarihang iyon ay umatake sa isa sa mga unggoy na pinutol ang ulo nito sa isang suntok. Naalala niya ang panahon noong una silang ipinakilala ni Alex kay Sheila noong kabataan nila. Palagi niya itong nakikita bilang isang kapatid at ngayong wala na siya tuluyan na siyang nilalamon ng kanyang emosyon na nagtutulak sa kanya sa isang berserk state. Pinutol niya ang mga unggoy na parang baliw na aalala pa rin ang mga magagandang araw kasama si Sheila at nangakong papatayin ang bawat huling Terraformer. Ang Huntsman Spider ay pangunahing kumakain ng mga ipis at ang mga balahibo nito sa katawan ay maaaring makakita ng kahit na ang pinakamadaling paggalaw sa hangin na nagpapahintulot sa kanya na basahin ang galaw ng kanyang biktima. Sa parehong paraan mararamdaman ni Marcos ang mga galaw ng mga Terraformer at mabangis na umaatake sa kanila sa sandaling sila ay kumikislap. Gayunpaman ang Huntsman Spider ay karaniwang tumatama mula sa mga anino at walang pangmatagalang tibay. At tulad nito naubusan din ng hininga si Marcos. Sa kabutihang palad hindi siya nag-iisa hindi katulad ng gagamba at may mga kasama tulad ni Shokichi na sumugod upang tulungan siya. Tinalo na pala ng iba ang mga natitirang unggoy sa lugar. Ngunit hindi pa tapos ang Shokichi at nais niyang alisin ang bawat huling ipis sa rehiyon at makunan ng buhay ang ilan upang kunin bilang mga sample. Sa ibang lugar si Michelle na nagtataglay ng kapangyarihan ng Paraponera Ant ay nakipagkamay sa isang ipis na dinaig ito sa pamamagitan ng sobrang lakas. Ang Paraponera ay maaaring magbuhat ng 100 beses sa sarili nitong timbang at iyon lamang ang nagpapahirap kay Michelle. Ngunit hindi lang iyon ang kanyang kakayahan. Namana niya ang Paraponera gene mula sa kanyang ama ang kapitan ng Bugs 2 Project 20 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang iba pang kakayahan ay nagmula sa isang bihirang blast ant na maaaring makasira sa sarili na nakuha niya sa pamamagitan ng mosaic organ surgery.
Gayunpaman sa halip na pasabugan ang sarili pinasabog ni Michelle ang mga ipis kapag nakipag-ugnayan. Itinaas nito ang tanong maaaring si Akari na natalo ang oso sa pinakasimula ng kwentong ito gamit ang ilang mahiwagang kapangyarihan ay minana rin ang kapangyarihang iyon mula sa kanyang mga magulang na maaaring naging bahagi ng proyekto ng Bugs mula 20 taon na ang nakakaraan. Tila ang mga kakayahan na nakuha mula sa mosaic organ surgery ay maaaring maipasa. Ipinaliwanag ito ni Shichi sa Honda na inihayag na napagmasdan nila ang isang binata na nagtataglay ng parehong mina ng mga kakayahan at ng kanyang sarili. Itinuturing siya ng NASA na kanilang pinakadakilang sandata. Ang binatang iyon ay si Hisamaru Akari at nasa Mars na siya. Tila nakilala ng Honda ang pangalan batay sa kanyang reaksyon ngunit hindi na siya nagsalita pa. Bumalik sa Mars isinaaktibo ni Akari ang kanyang mga kapangyarihan nagpas siyang harapin ang tatlong paparating na ipis ng mag-isa. Ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng gamot na panlaban at bagaman ito ay katulad ng dati na natural siyang nagbabago sa pagkakataong ito ay hindi na siya natutunaw ng galit o nawala ng kontrol. Pinapanatili itong malabo ng anime ngunit ginawa ng operasyon ang kanyang katawan na lubos na katugma sa kapangyarihan ng mga bug. Kinuha ni Akari ang unang ipis gamit ang isang mabilis na sipa ng guya pagkatapos ay kinokontrol ang katawan nito mula sa malayo gamit ang mga kilos ng kanyang mga kamay gamit ang ilang uri ng invisible na sinulid o alambre. Upang maunawaan kung paano nakuha ni Akari ang kapangyarihang ito kailangan nating tingnan ang kanyang nakaraan. Di nagtagal pagkatapos ng pagdating sa Amerika para sa operasyon si Akari ay tahimik na nakaupo sa harap ng isang ospital hawak ang isang punit-punit na manika na ibinigay sa kanya ng kanyang nobya. Napansin siya ng isang batang lalaki at nag-alok na ayusin ang manika na sinabi kay Akari na siya ay na-admit dahil sa isang nakamamatay na sakit na hindi na mapagaling. Pinaalalahanan ng batang lalaki si Akari ng kanyang kasintahan at napagtanto na siya rin ay namamatay mula sa virus ng Mars. Si Akari ay lumayo nakaramdam ng pagkakasala at pagsisisi na kalimutang kunin ang manika. Bago umalis papuntang Mars bumalik si Akari para bisitahin ang bata. Tinupad ng bata ang kanyang pangako ipinahayag na tinahi niya ang manika pabalik sa perpektong kondisyon. Pabiro niyang naisin na may mag-ayos ng kanyang buhay sa paraan ng pag-aayos niya ng manika ngunit sa loob-loob niya alam niyang hindi iyon posible. Pinayuhan ni Michelle si Akari na huwag kailanman magbigay ng maling pag-asa sa mga dumaranas ng sakit ngunit hindi ito mapigilan ni Akari. Ipinangako niya sa bata na gagaling siya na inihayag na pupunta siya sa Mars upang maghanap ng bakuna. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang gustong kainin ng bata pagkatapos niyang gumaling. Ngumiti ang bata at sinabing gusto niya ng french fries, matuto ng karate, manood ng football game, makita ang karagatan at marami-marami pang bagay. Habang nagliliste siya ng daan-daang hiling si Akari na nalulula sa pagkakasala ay ibinalik ang manika bilang simbolo ng pag-asa at sinabi sa kanya na patuloy na lumaban hanggang sa siya ay bumalik. Ngayon sa Mars si Akari ay puno ng determinasyon at sinimulang makuha ang mga terraformer gamit ang kanyang mga invisible thread. Malinaw na gumagamit siya ng mga string ngunit tila hindi ito ang kapangyarihan ng isang gagamba. Sa paghusga sa kanyang antennae marahil siya ay may mga kakayahan ng isang gamo-gamo. Anuman literal na pinutol ng taong ito ang mga braso at binti ng mga unggoy gamit ang kanyang hindi nakikitang mga sinulid para matiyak na hindi sila makakatakas na ginagawang malinaw na iba ang pagkakagawa niya na may mga kapangyarihan sa antas ng pangunahing karakter. Ipinagpatuloy ni Michelle ang pagpapasabog ng mga unggoy at naaliw siya nang marinig na nakuha na ni Akari ang tatlo sa kanila. Ang iba ay nagsimulang ilipat ang mga nahuli na ipis sa holo ng insekto habang si Alex ay nagrereklamo tungkol sa hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sa lugar na nalinas ng mga ipis sinisiyasat nila ang tubig at ito ay lumabas na may parehong kemikal na komposisyon ng tubig ng Earth. Sa kumpirmasyon na ito ay malinis nagpasya si Michelle na maligo, inihayag ang kanyang mga gintong globo, ang kanyang mga pitchel, ang kanyang mga kokomilon, ang kanyang mga sagradong lobo. Nakukuha mo ang punto. Palihim na tumingin si Akari bago siya pinagalitan ni Michelle na nag-udyok sa kanya na awkwardly umatras pabalik sa barko. Samantala naglalaba si Michelle ng kanyang mga damit nang biglang may bumagsak na ipis mula sa langit at naglunsad ng pag-atake sa barko. Nagambala sa pagsabog, hindi napansin ni Michelle ang isa pang ipis na umuusbong mula sa lawa na humawak sa kanya at hinaila siya sa ilalim ng tubig. Habang siya ay lumulubog sa ilalim walang magawa, ang tanging pag-asa niya ay darating si Akari upang iligtas siya.
Ang ipis na tumalon papunta sa barko ay may hindi kapani-paniwalang jack na mga binti na mukhang mas napunit kaysa sa karaniwan. Si Alex na ngayon ay nakaharap sa nakakatakot na halimaw na ito ay walang pagpipilian kundi ang lumaban. Mabilis niyang ininom ang gamot ngunit tulad ng ginagawa niya ang ipis ay naglulunsad ng pasulong naglapag ng isang brutal na sipa na nagpapalipad kay Alex. Walang pag-aaksaya ng oras kinuha ng ipis ang kontrol sa barko at lumipad kasama ang ilang miyembro ng dibisyon ni Michelle na nakasakay pa rin. 12-dosenang sila sa loob ngunit walang nang ahas na harapin ang halimaw na ito. Matapos makalayo mula kina Akari at Alex ang ipis ay tumalikod tila naghahanda na salakayin ang lahat ng nasa barko. Ngunit bago pa nito magawa ang anumang bagay isang baseball ang tumama sa tenga nito nang wala sa oras. Si Alex ang naghagis nito mula sa ilang milya ang layo at si Akari ay nag-attach ng isang sinulid sa bola na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang paggalaw nito tulad ng isang guided missile. Gamit ang thread hinayla ni Akari ang kanyang sarili sa barko at agad na humingi ng paumanhin sa lahat dahil sa hindi pagdating ng mas maaga. Pansamantala niyang sinusupil ang ipis gamit ang kanyang mga kwerdas at pagkatapos ay tatanungin ang iba kung sino man sa kanila ang nakasubok na ng bungee jumping dati. Tila plano niyang gamitin ang kanyang mga thread para ligtas na mailabas ang lahat sa na-hijack na barko. Si Yeiko isang batang babae sa kanilang squad ay nagprotesta na nagsasabing hindi siya gagawa ng isang bagay na mapanganib kahit na isang taong kasing init ni Akari ang humiling sa kanya. Ngunit hindi pinapansin ni Akari ang kanyang mga pakiusap at inilulunsad na lang ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Pagkatapos ay lumingon siya sa ipis at pabirong sinabi na ang taong ito ay malinaw na hindi kailanman nilaktawan ng araw ng paa. Iniisip niya kung ang ipis ay gumagawa ng 1,000 squats araw-araw o isang bagay. Ngunit bukod sa mga biro sa paghusga mula sa mga binti nito pinaghihinalaan ni Akari na nagtataglay ito ng mga kapangyarihan ng isang tipaklong. Samantala si Michelle naman ay hinihila pa rin ng isa pang ipis sa kailaliman ng lawa. Habang lalo siyang lumulubog iniisip niya kung gaano ba talaga kalalim ang lawa na ito. Ang ipis na ito ay tila may mga katangian ng isang diving beetle at napagtanto ni Michelle na wala siyang pagkakataon laban dito sa ilalim ng tubig. Nang malapit ng kagatin ng unggoy ang kanyang ulo ang eksena ay pumutol sa isang alaala mula sa 2 taon na ang nakakaraan nang si Michelle ay palihim na pumasok sa server room ng NASA. Doon natuklasan niya ang mga confidential na file na nagpapakita na ang kanyang ama ay bahagi ng Bugs Project 20 taon na ang nakakaraan at bawat miyembro ng misyon na iyon ay may natatanging kakayahan na nakabatay sa insekto. Naunawaan niya at ngayon ni Akari na binuo ng mga terraformer ang kanilang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kanila mula sa mga bangkay ng mga nahulog na bayani. Ngayon tinatanggihan niya ang kanyang sarili na mamatay ng walang kabuluhan. Tinatawag ang kanyang lakas kumawala siya at lumangoy paitaas kasama ang lahat ng mayroon siya. Kasabay nito ang ipis na kinakaharap ni Akari ay nakakawala din na binaluktot ang kapangyarihan nito. Ngunit ipinahayag ni Akari ng walang pag-aalinlangan na matatalo niya ang nilalang na ito sa loob ng susunod na 2 minuto determinadong iligtas si Michelle bago siya maubusan ng hangin. Samantala itinulak ni Alex ang kanyang katawan sa limitasyon habang dinadala niya ang lahat ng mga tripulante pabalik sa kaligtasan na inihayag sa unang pagkakataon na ang kanyang kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na lumipad salamat sa mga pakpak ng isang ibon. Ngunit ang oras ay tumatakbo. Si Michelle na halos huminga ang layo mula sa ibabaw ng lawa ay muling hinayla pababa ng walang humpay na ipis. Ang kanyang mga baga ay nagsisimulang humigpit ang kanyang paningin ay lumabo at ang durog na bigat ng kailaliman ay nagbabanta na kalagkarin siya sa kawalan ng malay. Sa bawat segundong lumilipis ang kanyang mga pagkakataong mabuhay ay lalong lumiliit. Dumating si Alex kasama ang mga nasadyep na tauhan na ganap na hinihingal at basang-basa sa pagod ngunit walang oras upang magpahinga. Siya ay tumingin patungo sa kaguluhan na punit sa pagitan ng 2 imposibleng mga pagpipilian. Dapat ba niyang tulungan si Akari na nakikipaglaban sa napakalaking ipis na nakasakay sa barko o sumisid pabalik sa lawa upang iligtas si Michelle na maaaring nasa bingit na ng pagkalunod? Biglang si Akari duguan at bogbog ay pinilit na bumangon sa lupa. Sa kabila ng pagiging lubusan at muntik ng madurage ilang sandali lang ang nakalipas na ikuyom niya ang kanyang mga kamao at muling tumayo dala ng matinding kalooban.
Hinihigpitan niya ang mga sinulid na nakabalot sa ipis, ikinakandado ang mga paa nito sa lugar at sa lahat ng natitira sa kanya naglulunsad siya ng isang pag-atake, naglanding ng isang brutal na sipa sa ulo ng ipis na nagpabagsak dito sa lupa. Ang katawan ni Akari ay sumisigaw sa sakit, ang kanyang mga kalamnan ay pagod dahil sa sobrang pagod, ngunit alam niyang hindi siya makakapigil. Kung bumangon muli ang ipis, muli nitong kontrolin ang barko at kung mabibigo siya ngayon mamamatay si Michelle. Doon niya ibinunyag ang sugal na ginawa niya kanina. Palihim niyang ikinabit ang isang sinulid kay Michelle noong una itong kinaladkad sa ilalim ng ibabaw at sa huling bahagi ng kanyang lakas hinihilan niya ang sinulid na iyon paitaas na hinihila si Michelle mula sa kailaliman ng lawa. Nang makitang muli si Michelle sa ibabaw, nag-react kaagad si Alex, sumilip para tapusin ang nasimulan ni Akari. Siya ay hamampis ng may katumpakan, pinupunit ang mga pakpak ng ipis at binasag ang mga binti nito sa isang mapang wasak na suntok mula sa kanyang paghagis ng baseball na nagtapos sa labanan. Ngunit ang kaluwagan ay hindi nagtatagal. Nang mawala ang kaguluhan, lumiliwanag ang sistem ng barko gamit ang isang emergency na mensahe ng paghahatid ng SOS. Si Akari humihingal at nagpupumilit na manatiling malay, lumingon sa signal at nagtataka ano ngayon. Sa kabilang panig, ang mga tauhan ni Asimov ay kasalukuyang nakaharap sa 12-dosenang mga terraformer sa mga pyramids at tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung sila ay mabubuhay dahil sila ay isang grupo ng mga disposable side character. Nagkamalay si Michelle at nagulat siya nang makitang nasa labas na siya ng lawa. Napahawak siya sa sarili, lumingalingay siya sa paligid at nakita niya ang ipis na humila sa kanya papasok na nakahawak pa rin sa kanyang mga binti ng mahigpit ang pagkakahawak. Baka lumabas ito sa kanya nang hilahin siya ni Akari. Sa kasamaang palad para sa ipis, wala na itong lakas na harapin si Michelle sa kanyang regular na anyo at habang desperadong sinusubukan nitong bumalik sa tubig, hindi nagpakita ng awa si Michelle na bali ang mga braso at binti nito. Pagkatapos ay napansin niya ang isang tali na nakakabit sa kanyang mga kamay na pagtanto na si Akari ang nagligtas sa kanyang buhay. Ang isa pang ipis na hindi kailanman lumaktaw sa araw ng paa ay tumalon sa likuran niya na may tanging layunin na tapusin si Michelle bago ito matapos ng iba. Napansin ni Michelle ang mga string ni Akari na nakakabit sa mga binti ng ipis at ipinalagay niya ang pinakamasama, hinihiling na malaman kung ano ang ginawa ng halimaw na ito sa kanyang kaibigan. Nakarating din si Akari sa ibabaw ng ilang segundo na iniwan siyang nalilito at gumaan sa parehong oras. Ang mga litid at ligament ng ipis sa tuhod ay napunit na ni Akari, ngunit pilit pa rin itong bumangon, kaya naghanda si Akari na humingi ng tawad kay Michelle dahil sa hindi sinasadyang pagpapaalis ng ipis na ito sa kanya noong sinusubukan niyang makuha ito. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang jacket dahil basang-basa siya at sinabi sa kanya na huwag mag-alala, tinitiyak sa kanya na walang nasaktan sa kanilang dibisyon. Ayaw ni Michelle na tretuhin siya ng may labis na pag-aalaga kahit na malinaw na gusto niya ang prinsesa paggamot at nagboluntaryo upang tapusin ang trabaho sa kanyang sarili. Sa sobrang lakas sinipa niya ang ipis na walan ito ng malay at ginawa ni Akari ang iba sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga string upang matagumpay na makuha ang ipis. Bumalik sila sa kanilang barko na bumagsak laban sa Rocky Mountains at binaygo nito si Michelle na nakakaalam kung gaano karaming hindi kinakailangang problema ang kailangan nilang pagdaanan. Alam niyang si Akari ang may kasalanan sa kaguluhang ito at inamin din ito ni Akari, humihingi ng paumanhin sa hindi sapat na paghawak sa sitwasyon. Sa anumang kaso, ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa mensaheng pang-emergency na natanggap niya bago bumagsak ang barko. Ito ay isang SOS mula sa Roman 6th Division at sa Japanese-American 1st Division, ibig sabihin parehong may problema ang crew ni Joe at ang crew ni Shokichi. Pumasok si Michelle sa barko upang subukang makipag-usap kina Shokichi at Joe gamit ang radyo. Pansamantala tinitiyak niyang maayos ang lahat at napagpasyahan niyang maayos ang radyo, kapangyarihan at kulungan ng surot, ngunit hindi na makakalipad muli ang barko. Gayunpaman, maaari nilang gamitin ito bilang isang sasakyan sa lupa, ngunit bago lumipat hiniling niya kina Akari at Alex na palitan ang mga gulong. Samantala pumunta siya sa malayo para magpalit ng damit. Hindi sasayangin ng mga dudes ang pagkakataon, ngunit si Yeiko ay nakatayo sa pagitan nila ni Michelle, hindi pinapayagan silang sumilip. Parehong hindi makapaniwala sina Alex at Akari na ganito sila nasusuklian para sa pagliligtas sa buhay ng lahat sa pamamagitan ng pagpapalit sa kanila ng nakakatakot na gulong.
Sinubukan ni Alex na suhulan si Yeiko ng 5,000 yen kung hahayaan niya itong makapasa at siya na naglalaway sa pag-iisip ng pagkain na mabibili niya gamit ang pera ay hindi pa rin ito pinapayagan. Kaya pumasok si Akari nag-aalok ng 50,000 yen ngunit huli na dahil pinalitan na ni Michelle ang kanyang damit. Iniisip ni Michelle kung ayos lang ba ang ibang division dahil wala ni isa sa kanila ang nag-reply sa kanyang follow-up text. Siya ay may masamang pakiramdam tungkol sa sitwasyon at naghihinala na may mas malaki at mas masasamang nangyayari sa Mars. Samantala si Azumov ay sumulong upang magbigay ng talumpati sa roaches tungkol sa kanyang teorya kung paano sila umunlad. Naniniwala si Azumov na ang roaches na ito ay hindi natural na nag-evolve sa mga gigachad na ito ngunit artificial na na-mutate ng isang tao. Isa sa mga roaches ay tulad ng F ang iyong teorya bro at literal na stomp sa kanyang ulo. Ngunit hindi namamatay si Azumov, dumyugo lang siya ng kaunti at humarap sa pamamagitan ng pagsaksak sa leeg nito. Matapos talunin ang roach hiniling niya sa iba na dalhin ang kanilang pinuno sa harap niya. Si Azumov ay may kapangyarihan ng isang king crab na may mahusay na defensive shell na nagpapaliwanag kung paano siya hindi namatay nang tumama ang roach sa kanyang ulo. Ang king crab ay may nakamamatay na mga pincer at gamit ang kapangyarihang iyon natalo ni Azumov ang roach. Ngunit may isa pang kapangyarihan. Ang king crab ay maaaring muling buuin ang mga limbs nito at binago din ni Azumov ang braso na nawala sa kanya. Sumama sa kanya ang kanyang mga nasasakupan sa labanan at naghahanda silang harapin ang 12-dosenang roaches. Inihayag ni Azumov na ang kanyang sariling anak na babae ay nagkasakit dahil sa Mars virus kaya tinawag niya ang mga halimaw na ito na mga kaaway ng sangkatauhan at sa isang mahusay na pananalita ay nag-udyok sa kanyang mga tauhan na supilan sila gamit ang lahat ng kanilang lakas. Gamit ang mahusay na pagtutulungan ng magkakasama inaatake nila ang roaches at si Azumov mismo ay humarap sa 3 roaches ng sabay-sabay. But then out of nowhere 3 roaches ang lumitaw mula sa ambon at si Ivan ang unang namatay sa kamay ng isang mapanuksong tumatawa habang hawak ang pugot na ulo ni Ivan. Ang roach na iyon na may mabilis na bilis ay sumunod sa ulo ni Azumov bago siya makapag-react at pinatay ng 2 kasamahan nito ang iba na nagtapos sa dibisyon ng Russia. Pagkatapos ay itinuro nila ang barko na gustong kunin ang kontrol ng si Azumov ay nahayag na buhay pa kasama si Ivan at tinambangan nila ang nangungunang roach sinakal ang leeg nito mula sa likuran. Pero ang tanong paano pa sila nabubuhay? I mean ngayon lang namin nakita ang pugot nilang ulo. Bueno tila gumamit sila ng isang hallucinogen na gamot sa roaches upang ipalagay sa kanila na sila ay nanalo at ang buong bahagi ng ulo ay isang hallucination. Habang nagkakabisa ang hallucinogen sa roach nakikita nito ang mga bagay na ganap na gumugulo sa isip nito at nag-udyok dito na sumigaw patuloy itong sinasakal ni Azumov. Sinubukan ng iba pang 2 roach na paalisan siya ngunit patuloy siyang kumapit sumusumpa na hinding-hindi matitigilan hanggang sa makita niya ang kanyang anak na babae na lumabas sa ospital. With that determination sinampal niya ang 2 roach. Tinalo ni Ivan ang huli. Si Ivan na gustong ipaghiganti ang kanyang namatay na kapatid ay kinuha ang net launcher mula kay Azumov at nakuha ang roach. Pinipigilan nila ang 2 terraformer at bumalik si Ivan sa kanilang barko kung saan nagluluksa siya para kay Elena habang si Azumov at ang iba ay nagpasya na magtungo sa loob ng pyramids. Anong mga sikreto ang taglay nito? Nakipag-usap si Adolf kay Michelle na laman ang tungkol sa sitwasyon at nagtanong kung dapat silang tumulong sa mga koponan ni Shokichi at Joe. Ngunit sa palagay ni Michelle ang kanilang pangunahing prioridad ay dapat na magtungo sa lugar ng pag-crash kung saan ang kanilang pangunahing sasakyang pangkalawakan na nagsasabi sa kanya na makarating doon bago ang Leon ng China o ang Azumov ng Russia na nagpapahiwatig na kahit na silang lahat ay nasa iisang koponan nandoon pa rin ang tensyon sa politika. Sa ibang lugar ipinakita na ang buong crew ng China ay nakahiga na walang buhay ang kanilang mga bangkay ay nasunog hanggang sa malutong. Inakyat ng pangkat ni Azumov ang pyramid kapag dumilim at nagsimula ang malakas na buhos ng ulan. Ang koponan ni Michelle ay nagsimulang maglakbay sa kanilang barko alam na halos gabi na at dahil ang mga ipis ay natural na panggabi nangangahulugan ito na ang tunay na digmaan ay magsisimula na. Inihayag na ang isang hukbo ng mga terraformers ay nagtipon sa harap ng barko ni Joe at ang buong squad ni Joe ay sinunog din sa mga bangkay habang siya lamang ang natitira na buhay kinuha upang magamit sa ibang pagkakataon. Habang nagpapatuloy ang labanan laban sa mga insektong ito sinimulan ni Adolf na alalahanin ang kanyang pagkabata. Siya ay sinanay sa Germany sa isang tahanan kasama ang ilang iba pang mga bata.
Lahat sila ay naroon bilang bahagi ng isang eksperimento, isa na tutukayin ang kinabukasan ng buong komunidad ng Aleman. Napakahalaga ng eksperimento na kailangang gawin ang desisyon kung gagamit ng mga matatanda o bata. Sa huli ang mga bata ang napili bilang pinakamahusay na sakripisyo. Sa ganoong paraan masusubaybayan sila ng mabuti ng mga siyentipiko at makumpirma kung magtatagumpay ang eksperimento. Sa madaling sabi, lahat ng bata sa bahay na iyon ay walang iba kundi mga lab rat. Ang isang bagay na mayroon sila sa lab bagaman ay awa ng tao. Nilapitan sila ng kanilang amo at tinanong kung may magbo-volunteer sa experiment. Ayaw niyang pilitin ang sino man, gusto lang niya ng volunteer. Ang swerte ay nasa kanyang panig sa araw na iyon, o marahil ang lakas ng loob ay nasa Adolf dahil bigla siyang nagboluntaryo para sa eksperimento sa pagpapakamatay. Ito ay isang mosaic organ transplant at ang kanyang posibilidad na mabuhay ay malapit sa zero. Bumalik sa larangan ng digmaan, ang dibisyon ni Adolf ay kasalukuyang isa sa pinakamalakas. Ang isa sa mga miyembro ng kanyang star team, si Isabela, ay nakikihalubilo sa mga unggoy ng walang kaunting awa. Ang ibang mga bata sa sasakyan ay nanunood sa kanyang laban at hindi nila maiwasang makaramdam na parang isang pasanin. She's doing all the work habang nakaupo lang sila. Nakatanggap si Adolf ng tawag mula kay Michelle. Sinabi niya sa kanya na ang 4th Division ay nangangailangan ng backup at hinihiling sa kanya na makarating doon sa lalong madaling panahon. Napatingin siya sa mga bata sa likod niya. Nakakaawa ang kanilang kaduwagan. Sinabi niya sa kanila na hindi sila mahina at sa kalaunan lahat ng nasa silid na iyon ay kailangang lumaban. Sinabi niya sa kanila na tumakbo ng mas mabilis kaysa sa kanilang mga anino. Pagkatapos tinawag niya si Isabela pabalik at tumungo sila sa 4th Division. Habang nagmamaneho siya, iniiwasan ang mga insekto bago sila umatake. Iniisip ni Eva kung anong klaseng tao siya at kung ano nga ba ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Madiskarteng dumating sila sa 4th Division, sinalubong lang sila ng kayeg ng mga unggoy. Nagparada si Adolf at hiniling kay Isabela na kunin ang sasakyan ng 4th Division bago ito ma-hijack ng mga ipis. Pagkatapos lumabas siya para lumaban. Pinagmamasdan siya ng mga bata, nagtataka kung ano ang kanyang star power. Well, malapit na nilang malaman. Sa unang pagkakataon, binuksan ni Adolf ang itaas na bahagi ng kanyang kamisete na inihayag ang kanyang bibig. Hinahagis niya ng kutsilyo ang mga unggoy at nagpakawala ng kuryente. Yan ang star power niya. Agad siyang nawalan ng kakayahan at kinuha ang kontrol sa mga unggoy na kanyang tinamaan. Napagtanto na ngayon ng mga bata kung bakit niya pinaramdam sa kanila na walang silbi. Kung sinundan nila siya sa labanan, nakaharang lang sila. Bihira ang kapangyarihan ni Adolf, one of a kind. Naglalabas siya ng mga agos ng kuryente na hugis-igat. Oo, aktwal na mga electric eel at maaari nilang sirain ang anumang ipis na kanilang nataman. Ang kuryenteng iyon ay naka-embed sa kanyang katawan noong araw ng operasyon. Matapos itong ideklarang matagumpay, tinanong ng mga doktor kung mabubuhay pa si Adolf kung kaya ng katawan niya ang napakaraming kuryente. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang tumayo si Adolf at iyon ay isang senyales na ang operasyon ay gumana. Mula sa araw na iyon, naniniwala si Adolf na ang kanyang buhay ay naibenta na sa militar. Hindi na siya mukhang mga batang kasing edad niya at naging loner. Ginawa niya ang lahat para sa militar, umaasang balang araw ay makakahanap siya ng pagkakataong makatakas at tapusin ang lahat. Nakalulungkot dumating ang araw na iyon. O sa halip, ang dumating ay isang araw ng pagtubos. Ipinagpatuloy niya ang kanyang malungkot na buhay hanggang sa nakilala niya ang isang dalaga. Siya ay nagliliwanag halos tulad ng mga ibon na lumilipad sa kanyang utos. Pumwesto siya sa harapan niya at mabilis niyang tinakpan ang bibig niya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Rosa at umupo sa tabi niya, sinusubukang makipag-ugnay. Ngunit nang hindi ito tumugon ng maayos, lumayo siya. Sinabing iyon ang kanilang unang pagkikita. Kinabukasan, habang naglalakad mag-isa sa paaralan, tinapik niya ito sa balikat at nakangiting binati ito bago nagmadaling pumunta sa kanyang kaibigan. Excited na sinabi sa kanila na mabait siya. Kalaunan ay ipinakilala niya siya sa kanila at natuklasan nilang ang kanyang kaarawan ay noong ika-25 ng Disyembre, araw ng Pasko. Nagbiro ang isa niyang kaibigan na dahil wala siyang kadate at wala siyang plano, dapat silang maghapong magkasama. Nakakatuwang ideya na ayaw niyang palampasin, kaya masaya siyang pumayag. Noong gabi ng Pasko, bumisita sila sa isang museo habang iniisip niya na ito ay isang boring na araw. Para sa kanya, iyon ang pinakamakahulugang araw ng kanyang buhay.
Nilapitan pa niya ang isang bata na nagtanong kung paano pinapagana ng electric eel ang mga Christmas lights at ipinaliwanag ito ng detalyado. Lumabas sila ng museo habang ang mga Christmas lights ay nagliliwanag sa kalangitan. Binigyan siya ni Rosa ng regalo at tinukso na ngayon ay napakagwapo niya, gusto siya ng ibang mga babae. Pagkatapos ay binigyan siya ng isa pang sorpresa. Akala mo isang halik sa pisngi. Sinabi niya na ang araw na iyon ang pinakamasaya niya at hinding-hindi niya ito makakalimutan. Tuwang-tuwa siya. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ina na kung makakatagpo man siya ng babaeng tulad nito, isang taong tunay na nagmamahal sa kanya, magiging masaya siya. Sa sandaling iyon naramdaman niyang matutupad na sa wakas ang hula ng kanyang ina. Bumalik sa Mars, bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha. Nagtataka siya kung bakit niya naiisip ang sandaling iyon ngayon sa napakahirap na kalagayan. Pero oo, nagsimula at natapos ang relasyong iyon sa loob ng parehong taon. Ito ay namumulaklak na parang punong nakatanim sa Lebanon. Pero isang araw nahuli niya itong intimate sa ibang lalaki. Napagtanto niyang nakita na siya at lumuluha siyang tumakbo sa kanya, humihingi ng tawad. Sinisi niya ang kanyang pagtataksil sa kalungkutan at kawalan ng pagpipigil sa sarili na nagmamakaawa sa kanya na patawarin siya. Niyakap niya ito mula sa likod at humingi ng pangalawang pagkakataon. Tinanggap niya. Ipinagpatuloy nila ang relasyon at hindi nagtagal na buntis siya at nanganak. Gaya ng dati, nagsagawa ng mga pagsubok ang lab para malaman kung namana ng bata ang kanyang mosaic organ. Tumawag ang doktor upang ipaalam sa kanya na ang bata ay hindi. Hindi iyon nag-abala sa kanya. Ngunit pagkatapos ay idinagdag ng doktor na ang bata ay walang minana sa kanya. Hindi kanya ang bata. Nawasak ang kanyang mundo. Pinaalalahanan siya ng doktor na pupunta siya sa Mars sa lalong madaling panahon at pinayuhan siyang ayusin ang mga bagay bago umalis. Hawak ang resulta ng pagsusulit sa kanyang kamay, tinawagan niya si Rosa at sinabing uuwi na siya. Sa Mars lumalaban siya ng ngipin at kuko, ngunit hindi upang mabuhay. Hindi gusto niyang mamatay. Ang mga ipis ay hindi sapat na malakas upang patayin siya. Kaya ano ang magagawa niya? Siya ay sumisigaw sa mga ito, pinanggahasan silang lumapit at mapatay. Ang mga uri ng insekto na kinakalaban ni Adolf ay hindi karaniwan. Sila ang ilan sa pinakamalakas na nakaharap niya. Ang mga partikular na ito ay mula sa Indonesia at tinatawag na seafarers. Nagtataglay sila ng hindi kapani-pani, walang bilis at makapangyarihang mga binti na may sapat na lakas upang durugin ang sinuman sa kanilang landas. Pero may 2 taong hindi nila crush. Hindi kahit si Adolf kundi si Isabella. Tumalon siya sa isa sa mga halimaw at walang kahirap-hirap na pinatay ito. Para naman kay Adolf, masyado siyang heartbroken para mamatay. Masyadong malalim ang sakit ng pagkakanulo. Sa bawat pagindayog o paggalaw niya ay bumabagabag sa kanyang isipan ang mga alaala ni Rosa. Rosa sa pulang kolorete na iyon, nakasuot ng magandang damit, ng aakit sa ibang lalaki habang binibigay niya ang lahat. Ang heartbreak na iyon ang nagpapasigla sa kanyang laban at hindi niya maiwasang magtaka kung bakit siya iniisip pa rin niya sa sandaling ito. Bakit ngayon kapag ang lahat ay nahuhulog? Ang kahinaan na dulot ng pag-ibig ay hindi maipaliwanag. Kung hindi ka pa naging heartbroken, hindi mo maiintindihan ang pinagdadaanan niya. Naalala niya ang lalaking hinahaplos si Rosa, hinipo ang inaakala niyang siya lang. Ang gusto lang niya ay makaramdam ng tao at ang kasama niya ang nagbigay sa kanya ng ganoon. Ang hindi niya namalayan ay gisingin din pala nito ang halimaw sa kanya. Sinenyasan niya ang mga unggoy na lumapit sa kanya, hinahamon sila ngunit nag-alinlangan sila. Biglang may sasakyan na humandar sa malapit na burol. Huminto ang labanan. Lumabas ang isang lalaki may hawak na kakaibang bandila at nagsasalita sa hindi kilalang wika na sumenyas kay Adolf. Kaagad ang lahat ng mga insekto ay nagsimulang magmarcha patungo sa kanya. Napakaraming mabibilang at mukhang imposible para sa isang tao na ibaba silang lahat. Ngunit walang puot na hindi kayang sirain. Samantala sa dibisyon ni Michelle, salaitan sila sa pagtulog. Siya na ang magpahinga. Sinabihan niya si Akiri na matulog din, ngunit nag-aalala siya. Paano kung umatake ang mga ipis habang lahat sila ay walang malay? Sumasang-ayon siya sa kanyang pag-aalala, ngunit ipinaalala sa kanya na ang pahinga ay bahagi din ng pag-survive. Inabot niya ang poste niya kay Alex at humiga. Pati si Michelle hindi makatulog. Ang katahimikan ay masyadong makapal, masyadong nagbabala. Ito ang uri ng katahimikan na ginagawa ng mga bata bago gumawa ng isang bagay na kakilakilabot. At tama siya. Ito ay tadhana.
Bumalik sa dibisyon ni Adolf, nakaupo siya sa lupa na papaligiran ng nasusunog na mga bangkay ng mga pinatay na ipis. Kumikawala pa rin ang kuryente sa kamay niya pero drained na siya. Ang laban ay hindi umalis sa kanya ng emosyonal. Pero physically wala na siyang natitira. Ang mga halimaw gayunpaman ay walang humpay. Hindi sila titigil hanggat hindi siya napapawi. Hindi niya iniisip na mamatay, hindi kung nangangahulugan ito na ang iba ay mabubuhay. Hindi ito ang unang beses na nagbuwis siya ng buhay. Nakita ng mga bata na bumagsak ang kanilang commander at gumawa ng sama-samang desisyon para protektahan siya kahit na alam nilang mahina sila. Si Eva ay nagmamadaling lumapit sa kanya habang ang iba ay sumusugod sa labanan. Sila ay walang kapangyarihan ngunit determinado. Sinisigawan nila si Eva na kaladkarin si Adolf sa sasakyan para mapanatili ang natitira sa kanya. Sinusubukan niya ngunit hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Ang iba ay isa-isang pinupulot ngunit hindi sila bumababa ng walang laban. May kumagit pa nga ng insekto para lang mabuhay. Ang mga insekto na nakikita ang mga bata na lumalaban nag-deploy ng mga rope gun at nagsimulang dukutin sila. Si Eva na nakahawak kay Adolf ay napagtanto na ang kanyang katawan ay malamig. Hindi na tumitibok ang puso niya. Sa buong buhay niya si Adolf ay isang kasangkapan lamang. Sa German lab sa militar maging sa mga nakapaligid sa kanya. Muli naalala niya ang araw na iyon sa museo kasama si Rosa nang pag-usapan nila ang tungkol sa mga electric eels. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang magpatuloy sa ganitong buhay. Pero kahit papaano sa buhay ding iyon nakatagpo siya ng kaligayahan. Ngayon mayroon siyang mga taong dapat protektahan. Eva Isabela at ang mga bata. Nasa kamay niya ang buhay nila. Kung hindi siya bumangon ngayon mamamatay silang lahat. Biglang uminit ang katawan niya. Ina-activate niya ang AED, ang Automated External Defibrillator. Ito ay idinisenyo upang ihinto ang ventricular fibrillation at simulan ang isang pusong huminto sa pagtibok. Ngunit higit sa lahat sinusukat nito ang isang bagay na lampas sa agham. Ang kagustuhang mabuhay. Kung ang tao ay may kalooban nagbibigay ito ng pangalawang pagkakataon. At para kay Adolf isang bagay ang ibig sabihin ng pangalawang pagkakataon. Pinupunasan ng bawat huling ipis sa kanyang landas tumayo siya. Naningil ang mga halimaw. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tulad ni Moises sa aklat ng Exodo tumawag siya ng kulog at kidlat. Umuulan ng granizo ng kuryente sa larangan ng digmaan, pinawi ang lahat. Kung paanong bumuhos ang yelo sa Ehipto sa loob ng maraming araw, dinadala ni Adolf ang banal na pagkawasak sa Mars. Nang malinis na ang lupa naglakad siya patungo sa burol kung saan huminto ang sasakyan. Ibinato niya ang kanyang kutsilyo sa insektong nakatayo doon. Pero minamaliit siya nito. Malaking pagkakamali. Ibinigay ni Adolf ang gitnang daliri nito at naghintay. Pagkatapos tulad ng mismong paghatol isang kidlat ang bumagsak, tumama at sumisira sa insekto. Anong resulta? Ang mga terraformer ay umuunlad na ngayon. Hindi na sila ang mga pipong nilalang na dating pinaniniwalaan ng mga tao. Sila ay naging mas matalino, mas madiskarte. Naiintindihan nila ang halos lahat ng sandata na ginagamit laban sa kanila at nakabuo ng kanilang sariling mga paraan upang mabuhay ang bawat isa. Ngunit mayroon pa ring isang bagay na hindi nila nabasag. Kaya naman nang ihagis ni Adolf ang kanyang kutsilyo sa bandila ng insekto, naisip ng nilalang na ito ay isang bagay na maaari niyang ipagkibit balikat. Ang hindi niya namalayan ay higit pa sa matalim na gilid ang dala nito. Dala nito ang matinding galit ng bagyo. Maliban kung siya mismo ang may kapalaran ng isang diablo, walang paraan na makakaligtas siya sa kulog na sumunod. Ang welga ay lalong nagpapahina kay Adolf. Huminto na ang puso niya kanina. Ito ay purong paghahangad na pinapanatili siyang patayo sa puntong ito. Matapos bumaba ang ipis sa burol, ang iba ay nagyelo. Tumigil lang sila sa paggalaw. Ang mga bata ay nanatiling nakulong sa mga lubad. Ngunit nang bigla silang ibinagsak ng mga unggoy, naisip nila kung ito ba ang kanilang pagbaril sa kaligtasan. Hindi rin kumikibo si Adolf. Tumayo si Eva sa kanyang harapan, umiiyak at nagmamakaawa, sumisigaw na magising ang pinuno ng kanilang dibisyon. Hindi sapat ang mga luha niya para ibalik siya hanggang sa dahan-dahan niyang itinaas ang isang kamay at pinunasan iyon sa mga mata niya. Ang dapat sana ay tapos na ang laro ay hindi. Isang bagong mas malaking ipis ang sumulong. Naglakad ito patungo sa tinamaan ng kidlat at tinamaan ng mariin ang dibdib. Mayroon lamang dalawang paraan upang makaligtas sa isang tama ng kidlat. Puro swerte o tamang paggamot.
Ipinagpalagay ni Adolf na wala silang kakayahan sa pangangalagang medikal. Hindi naman sila tao kung tutuusin pero nagkamali siya. Sila ay higit na gumagana ang chest compression at bumangon muli ang insekto. Ang higanteng ipis ay nagsimulang tumahol ng mga order. Nag-away ang ibang unggoy at sumunod ng walang pag-aalinlangan. Kinaladkad nila ang mga bata habang walang magawa si Adolf na nanunood. Naawa siya ng husto sa kanila. Si Eva ang liblib na 18 taong gulang na anak na babae ng isang mayamang pamilya ay ipinagbili ng kanyang mga magulang sa UNASA upang bayaran ang utang. Si Uwako Erickson 21 ulila na sumama sa misyon para bayaran ang mga utang na iniwan ng kanyang yumaong mga magulang. At si Sandra Hofferman 28 isang ina na lumalaban para kumita ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang anak at sa mamahaling bakuna na makapagliligtas sa kanya. Lahat sila ay umaasa kay Adolf. Siya ang kanilang huling pag-asa. Kung susuko siya hindi lamang sila mamamatay ngunit ang mga bakuna ay hindi na makakabalik sa Earth. Ngunit may nabago sa kanya. Hindi na siya pinalakas ng galit. Ngayon ito ay purong pagnanais. Ang pagnanais na tumulong sa iba. Para masiguradong may kahulugan ang kanyang paghihirap. Kung nakaligtas siya at bumalik sa Earth hindi na siya mabubuhay sa pag-iisa na iniisip ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat. Mabubuhay siya ng isang buhay na katumbas ng laban. Lumipat ang roaches para sa isa pang pag-atake. Humakbang si Eva sa harapan niya handang tumama. Magkano ang posibleng kunin ng isang teenager para sa ibang tao? Dahan daw ang tumayo si Adolf. Isang kahihiyan para sa isang mandirigma ang mamatay ng hindi lumalaban. Itinaas niya ang kanyang gitnang daliri at gumawa ng electric barrier sa paligid nila. Ang mga bala ay tumalbog ganap na hindi epektibo. Napagtanto ng higanteng ipis na hindi gagana ang brute force. Kaya nag-utos ito ng bagong formation. Ang ilang mga ipis ay lumuhad lumikha ng isang base habang ang iba ay umakyat sa ibabaw ng mga ito. Ang mga upper-tier ipis na ito ay gumagamit ng mga batong nakatali sa mga string. Primitive ngunit nakamamatay. Tulad ng lambanog ni David laban kay Goliath. Sabay-sabay nilang inihagis ang mga ito kay Adolf. Walang paraan upang mabuhay iyon. Tumalsik ang dugo ni Adolf sa buong bundok. Nagtaas ng kamay ang insekto senyales na tumigil na ang iba. Kumawala si Adolf sa mga braso ni Eva at bumagsak sa lupa. Iyon ang katapusan niya. Isang lalaking ginugol ang kanyang mga huling sandali sa pakikipaglaban para sa kanyang mga mahal. Ito ay isang buhay ng pagsasakripisyo. At habang ito ay maaaring natapos sa sakit ito ay isang buhay na natupad. Halos walang oras si Eva para magluksa. Nasira siya at nagalit. Ang pinunong insekto ay bumaba sa bundok inutusan ng iba na kunin ang katawan ni Adolf. Hindi sila interesadong ilibing siya. Nais nilang pag-aralan siya. Siya ay siyentipikong ginto. Si Eva galit na galit ay sinakta ng paulit-ulit ang insekto. Halos hindi na nakarehistro ang kanyang mga suntok. Siya ay umiyak sumigaw at nanumpa na hindi niya hahayaang kunin nila ang Adolf na mahal niya. Habang papalapit ang mga ipis isang kakaibang beep ang umalangaw-ngaw mula sa katawan ni Adolf. Lingid sa kaalaman niya ang lab ay nag-install ng isang self-destruct na mekanismo karaniwang protocol upang maiwasan ang sensitibong teknolohiya na manako. Ang mga ipis na napagtanto kung ano ang malapit nang mangyari ay nagkalat kaagad. Si Eva at ang iba ay hindi tumakbo. Para sa kanila ang mamatay kasama ang taong nagbigay ng lahat ay mas mabuti kaysa mabuhay sa isang planeta kung saan ang kaligtasan mismo ay hindi man lang ginagarantiyahan. Inilublab ni Eva ang kanyang mga daliri sa dugo ni Adolf at natikman ito. Sabay tayong mamamatay bulong niya. Nakakonekta. Sa pamamagitan ng dugo. Ilang sandali pa ang pagsabog ay nagliwanag sa kalangitan na may dumadagandong na flash. Mula sa kanyang kinatatayuan nakita ni Alex ang kidlat at tinawag niya sina Akiri at Michelle. Alam nila, iyon ang lokasyon ng 5th Division. Napapikit si Michelle. Wala na si Adolf sabi niya. Bumalik sa Earth hindi natanggap ni Rosa ang kanyang karaniwang buwanang bayad mula sa lab. Dahil sa galit nagkaroon ng lakas ng loob ang magandang gold digger na tumawag sa kumpanya para magreklamo. Sinabi nila sa kanya na walang Adolf na nakalista sa kanilang mga talaan. Bumagsak ang puso niya. Samantala sa lab ang nangungunang siyentipiko ay bigo na ang kanyang nilikha ay nawasak sa lalong madaling panahon. Kinwestiyon ng kanyang assistant na si Reiko kung ethical ba ang ginawa nila kay Rosa. Pinalis siya ng siyentipiko. Rosa ang sanhi ng kanyang sariling pagbagsak ang sabi niya.
Pagkatapos ay tinanong niya si Reiko kung siya ay isang dalaga. Nalilito sinabi niyang hindi. Ang lakas ng isang malakas na lalaki ay pag-ibig. Sanglaba si Rosa sa plano nila. Sinadya ba nilang ipadala siya kay Adolf para pukawin ang gana na mabuhay? Sino ang nakakaalam? Wala na ngayon si Adolf. Hindi dahil may pakialam ang doktor. Naghahanda na siyang magdisenyo ng isa pang sandata. Ngunit ang pagkamatay ni Adolf ay hindi nangangahulugan na ang laban ay tapos na. Sa First Division nag-aapoy pa rin si Marcos sa mga kaaway. Paghihiganti nag-aalab sa kanyang puso pagkatapos ng kamatayan ng kanyang kapatid na babae. Lumaban siya ng walang ingat. Binalaan siya ni Shokichi na huwag mamatay. Kung wala siya babagsak ang kanilang dibisyon. Gayunpaman sila ay humawak ng malakas tulad ng Division 2. Si Keiji ay tumawag kay Marcos na distracting siya sapat lamang para sa isang ipis na matamaan ng suntok. Ito ay brutal ngunit hindi nakamamatay. Kahit na namatay siya ang Division 1 ay hindi walang pagtatanggol. Mayroon silang sariling powerhouse, isang literal na makina si Sanjo Kinako na lumulutang sa kalangitan at tinatanggal ang bawat halimaw sa kanyang landas. At si Keiji malakas, walang takot at walang humpay. Maraming magagaling na mandirigma ang lumitaw sa digmaang ito. Si Sanjo Kinako, isang puting-throated na buntot ng karayom, ay malakas at mabangis. Kaya niyang lumipad ng kasing bilis ng isang agila. Siya ay walang kapantay. At walang makakatingin sa kanya sa mukha. Tumatakbo siya at ginagamit ang kanyang talon upang patayin ang ilan sa mga ipis. Bueno, ang pinakamahusay na pagganyak sa orasan ng iyong kaaway ay takot. At pagkatapos niyang patayin ang ilan sa kanila, ang takot ay nagtuturo sa iba kung paano sila makakalapit sa kanya. Kaya habang siya ay tumatakbo at pumapatay tulad ng ginagawa niya sa isang magandang araw, humawak sila ng lambat sa kanyang harapan at nagtatambangan. Matagumpay nilang nahuli siya. Ang tingin nila sa kanya ay parang biktima, ngunit ang hindi nila alam ay sila pala ang biktima sa kanyang libro. Tumakbo si Marco sa kanya gamit ang kanyang espada at pinatay ang mga unggoy na nakahuli sa kanya. Pinahahalagahan niya ito para sa pagbili ng mas maraming oras para masettle nila ang iba pang nakaaway niya. Ngunit sa halip na pasalamatan siya, sinabi sa kanya ni Kinako na siya ay nagiging bastos. Ito ay isang panloob na biro bagaman. Binunot niya ang kanyang espada mula sa kanyang mga pakpak at pinutol ang lambat na nagpapakita na nailigtas niya ang kanyang sarili. Habang naghahanda silang dalawa na labanan at patayin ang natitirang mga unggoy, nagdasal si Marcos at umaasa na mapanghawakan ni Keiji ang kanyang kinalalagyan. Gaya ng inaasahan niya, nasa ilalim ng lupa si Keiji ng bundok, sinusubukang labanan ang isang insekto. Sino si Keiji? Dapat magtaka ka. Siya ay may sariling kasaysayan, ang kasaysayan na nag-udyok sa kanya na pumunta sa Mars. Si Keiji noong bata pa ay isang boksingero, isang masipag. Tuwing umaga bago sumikat ang araw sa langit, pumupunta siya para sa kanyang karaniwang pagtakbo, pagkatapos ay naglalakad sa gym para magboxing at uuwi tuwing katapusan ng linggo. Siya ay isang simpleng bata na may isang motibasyon lamang. Siya ay naging isang world heavyweight champion at sa gym wala siyang oras para makipagkaibigan. Kahit ang chismis ay hindi siya interesado. Isang Biyernes tulad ng bawat Biyernes, maaga siyang umalis sa gym at humiling na umuwi. Pinaalalahanan siya ng isa sa kanyang mga kasamahan na maaga pa at maaari silang kumuha ng pagkain ng magkasama, ngunit ayaw niya ng pagkain. Pagkatapos niyang umalis, sinabi ng lalaki sa instructor na hindi pinalampas ni Keiji ang kanyang lingguhang paglalakbay pa uwi. Malayo ang tirahan ng nanay niya at lagi siyang sumasakay ng 4:30 PM tuwing weekend. Noong Biyernes umuwi siya at nakasalubong niya ang kanyang ina sa kama. Malugod niya itong tinatanggap. Binati niya ito, isinara ang bintana at tinanong kung ano ang gusto niya para sa hapunan. Tulad ng iba pang matamis na pamilya, naghahapunan si Keiji kasama ang kanyang ina at nag-uusap sila at nagbibiroan na pinagtatawanan maging ang kanyang ama. Ngunit sa paglaon ng gabing iyon, pagkatapos matulog ng kanyang ina, umatras si Keiji sa kanyang silid at napansin niyang wala siyang nababasa sa kanyang dingding. Pagkatapos ng ilang pagtatangka na basahin ito, napagpasyahan niyang lumalabo na ang kanyang paningin, kaya ibinalita niya ang hindi magandang pangyayaring ito sa kanyang ina. Makalipas ang isang taon, binitawan ni Keiji ang kanyang boxing career dahil sa kanyang vision at ngayon ay nagtatrabaho bilang delivery man. Habang nagde-deliver, tinanong ng lalaking ihahatid niya kung nakatira na siya sa isla. Nang walang masamang pakiramdam na tapos na ang kanyang karera, sinabi sa kanya ni Keiji na masama ang kanyang mga mata at mananatili siya sa isla.
Pagbalik niya sa kanyang bike nakita niya ang isang sulat na naka-address sa kanya mula sa UNASA. Agad siyang sumakay pauwi. Ibinaba niya ang binili niya sa kusina, kumuha ng bagong tasa para palitan ang tubig sa mesa pagkatapos ay lumabas upang salubungin si Mitchell na gustong makipag-usap sa kanya tungkol sa isang away. Nang makilala si Mitchell, dumiretso siya sa punto. Mayroon silang misyon sa Mars at kailangan nila ang kanyang tulong. Ang misyon ay tila imposible ngunit kapanabik din. Gayunpaman kulang si KG ng motibasyon na sumali. Sinabi sa kanya ni Mitchell na kung sasali siya mas malaki ang pagkakataon nilang iligtas ang mundo at maaari pa siyang kumita ng sapat para mabayaran ang kanyang mga utang. Ibig sabihin alam ni Mitchell ang lahat tungkol sa kanya, kung paano siya nanghiram ng pera para sa ilang operasyon sa mata na hindi gumana at kung paano siya na-scam mula sa malaking halaga ng pera. Nagawa na niya ang kanyang takdang aralin ngunit hindi pa rin ito sapat para makipag-away siya. Tumayo siya at sinabi sa kanya na wala na sa kanya ang makipaglaban at wala na rin ang motibasyon. Naglakad siya palayo at nagtataka si Mitchell kung bakit hindi niya nagawang kainin ang kanyang dessert bago umalis isang boksingero ng paulit-ulit. Habang tumatakbo siya pauwi, maraming iniisip ang tumatakbo sa kanyang isipan, mula sa kanyang unang laban, ang kanyang relasyon sa kanyang ina, hanggang sa kung paano niya laging nais na magkaroon siya ng buhay na lampas sa boxing. Siguro ang misyon na ito ay ang bagong buhay na hinahanap niya. Bumalik siya sa laboratorio at muling nakilala si Mitchell. Isa lang ang tanong niya. Mapipili ba niya ang parte ng kanyang katawan na gusto niyang pagandahin para sa laban? Sinabi niya sa kanya na oo, kahit na ang ilang mga pagpapahusay ay gumagana lamang para sa ilang mga tao. Pumayag siyang sumama sa kanila. Ipinapalagay niya na gusto niya ng pinahusay na mga kasanayan sa boxing ngunit hindi gusto niya ng pinahusay na paningin. Sa Mars nakatayo siya sa harap ng isang halimaw na maaaring pumatay sa kanya o pumatay sa kanya. Iniisip niya ang motibasyon niya ngayon. Mayroon siyang dalawa. Una ay ang mga bagong kaibigan niya. Gusto niyang protektahan sila dahil lahat sila ay nagtiwala sa kanya sa kanilang buhay. Pangalawa ay ang kanyang mahusay na paningin. Nakikita na niya ng husto kaya natatanaw niya ang kanyang ina sa bintana ng tahanan nitong isla kahit na mula sa ibang isla. Well, ang passion alone ay hindi na nanalo sa laban. Gumagana lamang ito kapag mahina ang iyong kalaban. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay hindi. Ang itim na globo ay isang insekto na may likod na parang alimango, napakalakas kaya kailangan lang ng 10 segundo bago siya makabawi mula sa isang tama. Impenetrable siya. Ang kanyang pangalawang kalaban ay ang peacock mantis shrimp na gumagamit ng mga bato bilang sandata. Sa tuwing sasampalin siya ni KG, ilang suntok ang ibinabalik ng insekto. Sa buong laban si KG ay nananatiling malalim sa pag-iisip, sinusubukang malaman kung paano manalo. Sa kasamaang palad na pagtanto ng itim na globo na ang pinakamalaking lakas ni KG ay ang kanyang paningin. Mabilis at calculative na bigla ang orb na mahuhulaan pa ni KG ang kanyang mga pag-atake kaya tina-target niya ang kanang mata ni KG. Si KG ay tumatagal ng ilang segundo upang mabawi at alam niyang darating ang orb sa kanyang kaliwa sa susunod. Hindi siya pwedeng mamatay doon. Hindi ngayon. Gumawa siya ng isang mabuting pamilya at itinuro nila sa kanya na ang buhay ay hindi tungkol sa boxing. Maaari siyang bumalik sa Earth at tuparin ang pangarap ng kanyang ina na mamuhay siya sa kabila ng ring. Habang sinusubukan niyang makabawi, umaatake ang paboril gamit ang isang tali. Nahulog si KG, halos matamba. Naalala na naman niya ang nakaraan niya. Sa tuwing lalaban siya, kadalasan ang tagay ay para sa kanyang kalaban, hindi para sa kanya. Ngunit kahit walang malakas na palakpakan, alam niyang nanunood ang kanyang ina at nagpapalakpakan mula sa malayo. Maswerte pa ngayon, may mga kaibigan din siyang tumatawag sa pangalan niya at sapat na iyon para mapasaya siya. Ipinatawag niya ang kanyang huling lakas at marahas na tinamaan ang insekto. Binasag niya ang shell at nahulog ang insekto. Parang knockout lang sa boxing match. Nanalo si KG. Nagpapatuloy ang digmaan ngunit hindi talaga interesado si Shokichi na labanan ng anumang insekto o bawat insekto. Siya ay may espesyal na interes sa isang partikular na insekto, ang peacock mantis shrimp. Hiniling niya sa iba pang miyembro ng kanyang dibisyon na iwanan ang isang iyon para sa kanya. Ang kanyang dahilan. Ito ay kamangha-manghang at ang katotohanan sa likod nito ay malalantad sa lalong madaling panahon. Si Aki, isang binibini na may mahabang kasaysayan kasama si Shokichi, ay bahagi ng grupong pumunta sa Mars para sa laban na ito.
Siya ay isang kapana-panabik na karakter at ang bono sa pagitan nila ni Shokichi ay tumatakbo ng malalim. Sa isang flashback naalala ni Shokichi ang isang sandali nang kumakain siya ng silkworm na inalok siya ng isang kagat. Si Aki sa kanyang matinding pag-ayaw sa mga uod ay tumanggi dahil sa kanyang phobia sa mga ito. Habang tumitindi ang labanan sa Mars bumalik lamang si Shokichi para hanapin ang bangkay ni Aki. Ang insektong pumatay sa kanya ay nag-iwan ng mga bakas ng signature attack nito isa lamang ang ginagamit ng hipon. Ang kapangyarihan ng paghihiganti ay nagpapasigla sa mga susunod na aksyon ni Shokichi. Desidido siyang talunin ang insektong ito. Pinalibutan siya ng hipon ng mga nakamamatay na pag-atake ng wire ngunit si Shokichi na may napakalaking lakas ay napunit ang mga wire at natama ng suntok sa hipon. Tumalon siya pabalik at nakita ang takot sa mga mata ng hipon. Ipinaalala ni Shokichi sa hipon na ito ang pumili ng lokusyong ito para sa kanilang labanan tinutuya ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung ito ay pagod. Ang hipon ay nagtatapon ng isang bagay sa langit ngunit si Shokichi ay nagtatanong kung ito ba ay tumatakas. Mabilis na pinalo ni Shokichi ang ilang suntok na inalala ang lahat ng alaala niya kasama si Aki lalo na ang masakit na matagpuan siya sa labas ng kanyang bahay na natatakot sa mga uod. Dahil sa mga alaalang iyon na nagpapagatong sa kanyang galit na abot ni Shokichi ang huling suntok sa hipon na hindi makaiwas sa kanyang mga pag-atake at namatay. Pagkatapos ng laban sinuri ni Shokichi si Keiji nagtatanong kung okay lang siya. Si Keiji na nagpapagaling pa rin mula sa kanyang pakikipaglaban sa Black Orb ay napansin ang mga sungay sa ulo ni Shokichi at nagtanong kung ang mga sungay ay isang gantimpala para sa pagiging kasama ni Yunasa sa loob ng 20 taon. Gayunpaman ang tunay na kapangyarihan ni Shokichi ay nagmumula sa kanyang mga pagpatay na nakatali sa kakayahan ng kanyang trompeta. Habang tumitingin sila mula sa butas na kanilang kinaroroonan nagiging malinaw ang pangangailangang umakyat sa kanilang daan palabas. Samantala ang dibisyon ni Azumov ay patuloy na umuunlad. Pumasok sila sa isang pyramid sa Mars ngunit may kakaiba. Napansin ni Azumov ang isang parang silkworm na insekto at kinuha ito. Tinanong niya si Ivan kung naramdaman niya ang parehong pagkabalisa. Sa katunayan mula nang makapasok sa bahaging iyon ng pyramid walang mga insekto ang umatake sa kanila ni walang nakabuntot sa kanila. Iminumungkahi nito na ang lugar ay hindi mahalaga sa mga insekto. Ibinahagi ni Azumov ang kanyang hinala at iginiit na babalik sila upang imbestigahan kung ano talaga ang nangyayari. Sa ibang lugar tinapos ni Marcos ang kanyang pakikipaglaban sa mga insekto at itinali ang kanyang sandata. Si Kinako na humanga sa kanyang lakas at sa kanyang paggamit ng stick at string ay nakipag-usap sa kanya tungkol sa kung gaano siya kahusay. Inamin ni Marcos na siya ay bumuti ngunit ipinagtapat na siya ay nagpupumilit pa ring gamitin ang dalawang armas ng sabay-sabay. Iniisip niya ang tungkol sa kanyang motibasyon ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae sa mga kamay ng mga ipis. Hindi niya kayang hayaan silang mabuhay. Bigla silang nakakita ng kakaiba liwanag mula sa langit. Si Azumov at ang kanyang koponan habang nasa pyramid ay napansin ang isang bagay na mukhang isang sandata. Napagtanto ni Azumov na ito ang probe na nawala ng mga tao sa Mars taon na ang nakalilipas. Nang mawala ito inakala nila na ang mga unggoy ay interesado lamang sa mga supply sa probe na kinabibilangan ng pagkain mga amenities, mga gamot at lahat ng iba pang bagay. Ngunit ngayon nalaman niya na ang supply bot ang probe ay naglalaman ng mahahalagang kaalaman na natutunan at ginamit ng mga ipis laban sa kanila. Binabago ng paghahayag na ito ang lahat. Si Keiji na malalim pa rin ang iniisip ay nagtatanong ng malakas kung paano babalik ang mga ipis kung mayroon silang Shokichi na sumang-ayon na kakaiba ang pag-uugali ng mga ipis at napagtanto nilang naakit sila sa butas. Pagtingin nila sa itaas nakita nila ang kaguluhang nangyayari sa itaas. Binobomba ng mga ipis ang ibabaw ng Mars. Tinutunaw ng bawat pagsabog ang katawan ng sinumang mahawakan nito. Si Marcos maswerteng sa ngayon ay umiiwas sa mga bomba ngunit ang bahagi niya ay nahuli sa isa dahilan upang mawala ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng pyramid natuklasan ni Azumov ang isang bagay na mas nakakabagabag mga disenyo ng katawan ng tao at mga larawan ng mga kalansay na nagpapakita ng malalaboratoryo na setting. Tila ang isa sa mga bansang kasangkot sa misyon sa Mars ay nagtaksil sa sangkatauhan at ang mga ipis ay nakakuha ng higit pa kaysa sa inaasahan. Sa ibabaw ang mga ipis ay walang dugo, walang habas na umaatake sa sinumang makakaya nila. Ang mga bata na nahuli sa gitna ay walang pagtakas.
Hindi sila maaaring sumulong ng hindi nakaharap sa mga unggoy at hindi sila makakatakbo sa apoy ng hindi natutunaw. Sa lalong madaling panahon nakipag-ugnayan si Shokichi sa kanyang mga miyembro ng dibisyon na sinasabi sa kanila na manatili habang nagmamadali siyang iligtas sila. Tumalon si Shokichi sa mga lubid na umaasang babalik sa tamang panahon. Gayunpaman kahit si Marcos kadalasang isang powerhouse ay hindi makatakas sa mga unggoy. Habang papalapit sa kanya ang mga insekto iniisip niya kung ganito na ba ang wakas ng kanyang buhay ngunit ang swerte ay nasa kanyang panig. Nang malapit ng mag-atake ang mga ipis dumating ang isang bagong mandirigma na nagngangalang Alex K. Stewart hawak ang kanyang baseball na parang sandata. Espesyal ang teknik ni Alex. Bagamat kinopya ng mga unggoy ang lahat ng pamamaraan ng tao hindi pa nila nagawang gayahin ang husay sa paghagis ni Alex. Sa mga tumpak na paghagis pinugutan ni Alex ng ulo ang mga unggoy inihagis ang isa kay Marcos na nagawang i-activate ang kanyang kapangyarihan sa tamang oras gamit ang kanyang stick upang tamaan ang bola at talunin ang ilang mga kaaway. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ni Marcos at Alex kasama ang kanilang mga natatanging kakayahan ay lumilikha ng isang panabik at pabago bagong laban sa baseball. Sa wakas nakalabas si Shokichi sa butas nagtatanong kung okay ang mga bata. Tumingin siya sa apoy nakita niya ang hindi nakikitang metal na gumagalaw sa loob nito na pagtanto na sinusubukan ng mga ipis na magbukas ng pinto. Dumating si Kinako upang tulungan si Marcos na nakahandusay sa lupa. Tiniyak niya sa kanya na hindi sila nag-iisa na tinatawagan si Alex upang tumulong. Si Mitchell na sumasali sa koponan ay nag-aalaga sa kanyang mga nasugatang miyembro ng dibisyon. Humihingi sila ng paumanhin sa pagkabigo ngunit tiniyak ni Mitchell sa kanila na siya na ang bahala sa iba. Pumasok siya sa apoy na activate ang kanyang kapangyarihan determinadong patayin ang metal ipis. Magtatagumpay kaya siya? Ang First Division at ang Second Division ay matagumpay na nagsama muli. Nagpapadala sila ng signal sa Earth tungkol dito at ang pinuno ng Allied Mission si Ichiro ay natutuwa sa ulat na ito ngunit nag-aalala siya sa katotohanan na ang tanging impormasyon na natanggap nila ay mula sa Mars. Natahimik ang kabilang division. Nakatanggap din siya ng tawag mula kay Prime Minister Hiruma at President Goodman kaya sumali siya sa tawag. Ang pag-uusap sa tawag na iyon ay hindi alam ngunit sinabi sa kanya ng Pangulo na ang tanging dahilan kung bakit sila nagpapalam sa kanya ay dahil siya ang pinuno ng Allied Mission. Samantala sa Mars lumala ang sitwasyon. Ang posibilidad na mabuhay ang sinuman ay maliit na ngayon ngunit lahat ng tao doon ay naudyukan ng isang bagay o iba pa at hindi nila hahayaang mamatay ang kanilang pagganyak. Sa unyon ng Division 1 at dalawang muling nagsama sina Akiri at Alex kay Marcos. Tulad ng iyong inaasahan na laman ni Akiri ang tungkol sa pagkamatay ni Sheila at ang kanyang galit ay dumami. Inihagis niya ang kanyang tali sa laban upang lumaban at nakikita niya na ang insektong kakalabanin niya ay isang nunal na kuliglig. Sila ay tinatawag na 7 talent insects na may kahangahangang lakas din ng braso. Ngunit anuman ang lakas nito si Akiri ay may motibasyon na higit pa sa kanila ang pagkamatay ng kanyang kaibigan kaya sinalakay niya ang mga ito. Sa kabilang banda sinusubukan ni Mitchell na talunin ang Rainbow Beetle. Sinusubukan niyang salakayin ito ngunit patuloy itong nagpapasigla sa katawan at lakas. Si Jared ay sumisigaw sa kanya humihiling sa kanya na hayaan siyang sumali sa laban ngunit tumanggi siyang papasukin siya dahil ayaw niyang mamatay siya. Ipinagtanggol niya na gusto niyang gawin ito. Siya ay walang iba kundi isang bukol sa lupa isang taluna na walang kakayahan ngunit nang lumapit ito sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol sa misyon na isip niya ito. At ang misyon na iligtas ang mundo ay ang tanging bagay na nagbigay sa kanya ng pagkakakilanlan kaya gusto niyang gawin ito. Ang marinig siyang magsalita ay napaka-motivating kaya't inihagi sa kanya ni Mitchell ang kontrol para makasali siya. Sa kabilang banda muling nagkita sina Alex at Marcos. Hindi mapigilan ni Marcos na mabaigo dahil hindi niya maprotektahan si Sheila. Lumuluha siyang yumuko kay Alex at humingi ng tawad. Nasa gitna sila ng labanan at hindi maintindihan ng mga roaches ang drama ngunit nang subukan nilang makialam galit na pinunit sila ni Alex. Pinuntahan niya si Marcos ipinaalala sa kanya ang mga dahilan kung bakit sila nandito. Nandito sila upang baguhin ang kanilang buhay at protektahan din ang kanilang kapatid na babae ngunit dahil nawala ang kanilang kapatid na babae kailangan nilang ipaghiganti ito at baguhin din ang mundo. Kaya hinihimok niya si Marcos na ipagpatuloy ang laban. Sinamahan sila ni Shokichi kay Keiji. Nakatayo sila sa gitna ng lahat ng mga halimaw at hinihimok ang isa't isa.
Sinabi niya sa kanila na mananalo sila sa labanan at sa bawat iba pang labanan at darating ang kanilang rescue ship sa loob ng 39 na araw kaya dapat nilang tiyakin na mabubuhay sila hanggang doon. Kasama si Mitchell hiniling niya kay Jared na gawin ang echolocation. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga tunog upang mahanap ang direktang lokasyon ng Beatles. Ginawa niya ito at sinabi kay Mitchell na nasa paligid niya ang Beatle. Sinalo niya ito at nilalabanan. Tinamaan niya ito ngunit nalaman niyang kinokopya ng insekto ang lahat ng galaw niya. Hinawakan niya ito habang ang insekto ay nakahawak sa kanya. Sinubukan ni Jared na babalaan siya na umalis ngunit ang pagpapalm ay wala sa kanyang diksyonaryo. Paulit-ulit siyang nakakakita ng mga bulaklak habang nakikipaglaban. Sinabi niya sa Beatle na ang paghawak sa kanya sa ganoong paraan ay matatawag na panliligalig sa normal na mundo na may ilang mga parusa tulad ng pagkakulong o multa ngunit para sa kanya ito ay kamatayan. Kaya pinapatay niya siya. Sa laboratorio bumalik si Ichiro na may dalang ulat ngunit hindi maintindihan ang kanyang katulong. Ano nga ba ang mangyayari kay Shokichi at sa iba pa? Inaasahan nila ang isang rescue ship ngunit kahit na sa oras na iyon ang rescue ship ay hindi pa umaalis sa Earth. Patuloy ang pag-uusap ni na Profesor Honda at Hiruma Shichis. Sinabi niya sa Honda na ang lahat ng komunikasyon sa pagitan ng Mars at UNASA ay naputol at sila ay itim. Hindi ibig sabihin na patay na ang mga tao sa Mars ngunit nangangahulugan ito na may nakikialam sa komunikasyon. Iyon ay tila kakaiba sa Honda. Sino ang nakakaalam na ang mga ipis ay hindi maaaring maging sapat na malakas upang hilahin iyon? Dahil dito isiniwalat ni Shichis ang tinatawag niyang fighters and the sneakers. Ang fighters sa kanya ay ang mga lumalaban habang ang sneakers ay ang mga pumapatay. Sa kanya sa UNASA ang American Division mayroong fighters at sneakers. Ang dibisyon ay May 14 na mga kapitan isa sa kung saan siya ay bahagi ngunit hindi nila hahayaan ang isang taong hindi Amerikano na manalo kaya ang buong mundo ay lumalaban sa kanila at hindi sa kanila. Nangangahulugan ito na hindi kailanman magiging matagumpay sina Akiri at Mitchell gayon din ang eksperimento ng Honda kaya nakiusap siya sa Honda na samahan siya sa isang paglalakbay sa kalawakan. Sa pyramid ang dibisyon ay patuloy na tumitingin sa mapa na may mga ipis. Napagtanto nila kung paano nalaman ng mga unggoy kung saan dadating ang bawat isa sa kanila kung paano ang kanilang unang paglapag at maging kung paano sila nakapasok sa kanilang sasakyang pangkalawakan. Ang isang karagdagang pagtingin ay nagpapakita ng isang lugar para sa isang peking landing na hinuhulaan nila ay ang paglapag ng mga taong nagtaksil sa kanila at nakikipagtulungan sa mga ipis. Ang digmaan ay nagpapatuloy hanggat maaari. Lahat ng nasa laban na iyon ay nagdadala ng kanilang A-game ayaw mamatay. At hindi ang kanilang motibasyon ay higit pa sa kamatayan. Ito ay upang ipaghiganti ang kanilang mga mahal sa buhay bawiin ang bakunang ito at iligtas ang sangkatauhan. Ayaw ding tanggapin ni Ichiro ang deklarasyon ng Pangulo tungkol sa rescue ship. Nakabuo siya ng isang taos-pusong relasyon kay Shokichi at hindi siya papayag na mamatay siya ng ganoon lang. Kaya naglulunsad siya ng isang sasakyang pangalan Gaang mag-isa umaasang mailigtas ang mga tripulante. Ang laban ay nagiging mas mainit sa bawat sandali sa Mars ngunit si Akiri na nagsasalita sa ngalan ng iba ay iginiit na hindi sila susuko. Lumalaban man sila sa mga ipis o sa mga taong nagtaksil sa kanila hindi sila titigil hanggat hindi sila nananalo. Kasama sa natitirang koponan sina Shokichi Akiri Marcos Jared Mitchell Azumov at ang kanyang buong dibisyon. Sa 100 mandirigma wala pang 20% sa kanila ang natitira at ilan pa ang mamamatay mamaya. Sino ang makakaligtas sa digmaang ito? Aling bansa ang nagtaksil sa kanila?